makapira. Pagdating ng mga 8, 8:30, ano na, kailangan na natin magsimula para at least, para naman sa mga nauna. Okay? So, masaya ba tayo? Yes! Okay. Sino may mga good news? Para namang ano, na-miss ko kayo. Okay, si Dada, may gusto i-share na good news. But before we start nga pala, pwede ba tayo mag-pray? Yes! Okay, Mr. Matt, para maiba lang. Alam mo na, ikaw pambansang tagapagdasal namin. Gaya po naman madalas sinasabi, I want you to everyone open your eyes and smile and prepare to meet the happy God. He's happy with you and He loves you. Panginoon, we thank you, Lord, for the chance you give us to gather again, not just as one team, but as one family. Lord, we know that you are in the midst of us. You are in the middle of this discussion. Lord, we pray that 2015 will be a breakout year for us. Jesus, this will be our year, the year where we are in the center of your will, where we are unshakable. Always, Lord, remind us that you are Lord of our lives and you are Lord of all. Thank you, Lord, for blessing each and every one of us, for keeping us safe on the way here. And we pray for all of us, all of our family members who are on their way here. Keep them safe, O Lord. Lord, as we begin our discussion, our sharing tonight, may you send the Holy Spirit to open our hearts and our minds para po marami po kami matulog sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, na may palakasin mo ang bond between us, the bond of love between us. As we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Good morning. Morning! Okay, sige na, share na natin kayo napakagandang good news. Kaya nga good news. Morning! Morning! Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Dada. Aida! Good news! Excited talaga kami pumunta dito sa Century kasi nahanap ko yung notes ko. Excited po talaga kami kasi ang dami naming na-encounter over the weekend. Tapos, di ba parang holiday nung Thursday? First good news, may bago po kaming pay-in. Pero itong pay-in na namin, na pay-in sa team, yung pay-in na to, sobrang special. Tanong niyo kung bakit? Bakit? Yung malambing? Bakit? Kasi, yung pay-in na to, sobrang unexpected namin. So normally, kami ni Sir Matt, kasi nag-base na siya sa Laguna. Kayo ni Sir Matt? Oo. Kami lang po. Ni Sir Ayun. Matt. Congrats! Ulit-ulit talaga. Welcome. Every morning kasi kami, meron kaming dealer sa area. Ang bombs namin nagsastart ng 8 a.m. Dire-diretso yun. Bomb train. Minsan di na nakakapag-eat kasi may mga pasok na. So bomb train. But as much as possible, we try to eat naman after. So meron kaming isang araw na Wednesday last week. Sobrang special nung bomb. Isa lang yung schedule namin for that day. Sabi ko parang, Han, ang payat ng schedule. Sabi ko kami sa kanya, payat. Hanap tayo. Pinakalma niya ako, sabi niya, easy ka lang. Sabi ko, hindi payat. Kasi ako si pag wala kang nabubong by lunch, ang motto ko, tamad-tamad na. Ganun ako sa kanya pag wala nabubong. Sabi niya, easy ka lang. So, nag-bomb kami ng morning. Ang nag-bomb namin, si Miss M. Ayan. Welcome niyo naman po si Miss M. Yung kwento ni Miss M, ang ganda. So, nag-bomb ako. So, sabi ko dun sa DR ko, si Miss Dax, sino ba yung ibobomb? Form tayo, form. Sabi niya, matagal na siya dito sa phase 6. Tsaka natanong ko na I asked permission kay Miss M na sabihin yung kwento niya. Sabi niya, ano siya, kasangbahay dito sa village. Yan. Sabi ko, okay. Sabi ko gano'n. Pero tao lang, sa likod na utak ko, sabi ko, fudge. Sabi ko, iisang bomb ko. Tapos, fudge. Sabi ko, baka yung 4,000, sweldo lang niya yun a month. Sabi ko gano'n. Pero, gano'n. So, hindi na lang ako nagsasalita. Sabi ko pa kay Matt, Han ko nga mag-boom. Sabi ko gano'n. Kasi basta ikaw mag-boom. Sabi ko gano'n sa kanya. So, siya yung nag-boom. Sabi sa akin ni M, na gustong-gusto, nakakatuwa. Ay, hindi. Actually, ako pala yung nag-bomb. Si Sir Matt. Nung binomb ko si Miss M, 1, 2, 3. Kasi sabi niya sa akin, ate, maghahatid pa ako sa school. Sabi niya gano'n. Sa school ba yun? Ganda. Ayun, maghahatid pa siya na sa school ng 9. 8:30 na kami nag-start. So, 30 minutes. So, 1, 2, 3. Third way to earn, pay na. Pay na siya. Sabi ko, sige, hanggang dito muna kasi alis ka na. Sabi niya, sige ate, kunin mo yung bayad sa akin ng 1 p.m. sa next street. Sabi ko,
Mag-uwalis ako ng 1 kasi may TV day noon sa Alabang. Pagdating sa bahay niya, kasama ko yung DR ko, sabi namin sa kanya, sumama ka kaya sa Alabang? Sabi niya, okay. Sabi ko, ay, nagulat ako kasi, di ba, syempre, siya yung bahala dun sa bahay. Yung pala, meron siya assistant, yung sister niya, kasi she's about to resign. She's been helping this family for 8 years. Kumbaga siya na yung mayordomo kasi the dad, nung alaga niya, kapitan, nagdadrive ng barko. So, kapitan dahil yan, gusto namin doon eh. Tapos sumama na siya. Pag nung sumama siya, bawat training na nire-render sa kanya niya, talagang yung tingin niya talaga sa kanya, ate da, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Eto malupit. Pag uwi, sabi niya, ate da, sama na kayo sa bahay. Sabi ko, hindi, sa Pasig ako matutulog ngayon kasi meron ng Bible sa akin. Hindi, magsi-7 heads na. Palakpakan niya na. So in one day, nag-first, mag-1 head siya, tapos nag-7 head siya. Sabi ko, sure ka? Sabi niya, opo, matagal na po ako nag-ipon. Tapos nung kinati niya sa akin yung buhay niya, doon ako na-enlighten. Na normally kasi pag sinabi natin kasama sa bahay, usually walang direksyon, text lang ng text. Diba? Parang naalis ang Persia, may direction siya. Apparently, kakakasal lang niya noong December, yung asawa niya nagtatrabaho, and then they have a house in Calabang. Planado yung buhay niya. So pag uwi namin, nag-withdraw siya, kinuha niya yung nakakupli doon sa bahay niya, tapos nag-withdraw siya. Tapos payin siya. Pagkatapos nun, sabi ko, tara, sama ka. Saan tayo? Keeping tayo. Ano po yun? Si Sir Matt yung nagayang mag-keeping. So, nandun kami. So, nagkakilalan kami. The next days after that, parang invite na siya ng invite. Kapatid-patid na ilalamunan ni Sir Matt sa kanya. Hindi kong ganun pati training, ganun. Tapos, gusto niyang matuto. Gusto niyang matuto talaga. Anong punto? Yung pinakamagandang nangyari sa amin ng people. Yun yung perfect example ng sinasabi ni Sir Aaron. Do not discount your income. Kasi hindi mo alam kung saan lalabas yung... Sino dito nagdadasal na sana, Lord, may agila. May agila na dumating. May agila. Pero alam natin, isang karakteristik ng agila ay hindi nagmamatay. So kung hanggang ngayon, nag-discount ka pa rin ng tao, mahirap na mahalap ng atin. Hindi ko alam, one of my soon-to-be idols, kasama si Sir Justin, was just around the corner. Hindi ko lang talaga nilapitan yung village ko, kasi sabi ko, puro ni, nakakulang pa yung sangad. Pero nagulat ako ng 7 heads. Tapos, more than 7 heads, yung perseverance niya, iba kakaiba. So you'll see her more often in the office. Ganyan, so tatapusin niya yung training. Ngayon, biglaan na to. Centering, sige po. Sabi ko, bilis. Tapos, second good news, after nun, yung every Sundays namin sa Santa Rosa Heights, dun kay team, tawag namin Team 5 Milyonaryo, kasi last name niya 5. So, 5M yung team niya. Every Sunday na may bomb kami doon, never na si 0. So, may pay-in na naman. Tapos, yung leader niya, nagpapa-pay-in na siya. So, sinasabi ko nga kay Matt, sabi ko gano'n, ano nangyayari? Tapos sabi niya, di ba yan yung gusto mo? Oo nga, pero paano nangyari? Huwag ka na magtanong kung paano nangyari. Kasi ituloy-tuloy mo lang. Sabi niya, gano'n, sabi ko, okay man. So, may pay-in sila bukas. Tapos, share ko lang. Sure. Nag-church kami ng Sunday. Together. Hindi po. Nandun siya sa kabila. Nag-church kami. May sinabi siyang ganda-ganda. Sino nagbe-victory? Ako po. At diba yung topic ngayon parang, I wish Jesus didn't say that. Meron din sinabi, talaga sa pool kami ni Ma, talagang pigaan kami ng kamay. Piniga ang kamay! Ba't tinitiri ka ba ito neto? Hindi, pigaan lang kami kasi pagkatapos sa praise and worship, gumagana na siya sa mga joke. Love your enemies. Tama? Hirap. Sobra, diba? Mas gusto ko na lang magbombong araw kasi. pero sa Paul. So sa amin dalawa, we were talking about it after, it's a work in progress sa amin kasi it's nothing that you can do instantaneously. So sa kanya may pumasok na tao, sa akin din may pumasok na tao that within this week, kasi may goals na kami. Oh? Oo, gano'n ha?
Hindi! Agad-agad. Agad-agad. Okay, sorry. Hindi kasi yun yung masarap pag yung ano mo, yung ka-partner mo, kasama mo rin sa negosyo. Tama. So, yun. So may taga-bomb. Bumabawi. Yun nga, love your enemies. As may isang nag-strike sa akin. Dahil nga sinabi siya ni Jesus, I'm not trying to sound like religious or anything. Catholic po ako pero nag-a-attend ako sa Victory. Ang ganda ng learnings. May isa siyang sinabi para mas naintindihan ko na love your enemies. Obedience puts us in a place of blessing. Yan. Ano yung sinabi sa akin ni Lord? Sabi niya, hataw ka ng hataw, hindi ka naman nasunod. Bali, wala din. At the end of the day, yun yung mga nasasagot ng tanong na tipo, ginagawa ko naman lahat eh, bakit walang pili? Yung mga ganun. So minsan, obedience na lang ang kailangan. May skill ka na, may mentors ka na, pero wala kang obedience, medyo mahirap ka. So yun yung nangyari sa Laguna. Palakpakan. Sino pa gusto mag-share ng kanilang good news? Yes, syempre. Si Gracia. Good morning! Morning! By the way, I'm Grace po pala sa mga hindi nakakilala. 27 po. So, sobrang excited lang ako mag-centering kasi nga mag-share nga ako ng mga good news. So, ayun, marami kami good news sa team. This week, maraming pagsusubok. Una po pala, dito na ako naka-stay sa for good dito sa... For good? Yeah, for good pala. Hindi, for the meantime. Hindi na, for good pala. Guguli. Dito sa Estrella. So, Yes, palakpakan natin yan. One step yun. tapos, ano pa ba? So, meron kasi, hindi ko alam kung anong araw yun this week eh. Parang, meron kami skate sa Gentry. So, dapat hindi ako makakapunta. Tapos kasi nga parang nagdalawang isip pa ako. Kasi nga sabi ko, Gentry, tapos uuwi ako ng Estrella. So, parang, pamasahe, mga ganong eksena. Tama po ba? So, sinusubok talaga ako. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yan? Tama ba? Yung mga ganong eksena. So, sabi ko, sabi ni Kat, sabi niya, kaya ka nga nagstay sa Makati para makagalaw. Tama ba? So, na-realize kong dapat gawin ko siya. Sabi ko, hindi ako nagdalang isip, sige, go. Pumunta na ako sa Gentry. Tapos, ang alam ko lang na ibobomb ko is dalawa. Along the way, napapunta ako, 8:30 yun ng gabi. Nung papunta na ako, parami yung ibobomb ko. Eh, ang dala ko lang iPad mini. Sabi ko, shucks, iPad mini na yung dala ko. Tapos, ang daming ibobomb. Sabi ko, paano kaya to? So, nag-worry na ako. Tapos, since alam ko nga na Team PJR, madalas din doon sa Dasma, so, kinonta ko si Nona. Kinonta ko siya para lang tanungin ko nasan siya. So sabi ko, girl, saan ka? Ganun lang. Tapos sabi niya, Dasma, SM. Sabi ko, talaga ba girl? Ganun lang. Yung mga lang, keme lang. Tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, papunta kasi ako dyan eh. Anong gagawin mo? Sabi ko, sa McDo ako, may bomb ako. Sabi niya, talaga? Tapos sabi ko, gusto mo pumunta? Gumala lang ako. Tapos sabi niya, pero wala pa ko iba sinasabi sa kanya. Tapos sabi niya, sige, punta ako dyan. Text kapag, nandyan ka na. So, nag-text ako, McDo kami dito sa taas. Tapos nakita ko may eksena na madami ibobom. Okay? Nahiya naman ako na iPad mini lang. So, sabi ko, nag-land sila ng oras. Actually, medyo late pa ako dahil nga ng traffic ako. Tapos, baka hindi nila makita. Yun yung word ko na sabi ko, gusto ko makita nila yung opportunity. Na kitang-kita nila, maintindihan din nila. Tapos yun nga, sakto dumating si Nona. Tapos pagdating ni Nona, sabi ko, girl, gusto mo mag-bomb? Gawin na ako. Ganon. Sabi ko, girl, meron kasi akong problema. Sabi ko ganon. Ilan silang ibubom? Ang dala ko lang is iPad mini. Sabi ko, if ever lang naman gusto mo. Sakto si Nona. Dito ba siya? Wala pa. So, ayun. Gusto rin pala niya talaga mag-bomb pa uli. So, balak talaga niya kaya sila punta doon is to observe me, para observe yung grupo. Nagkataon nga na humingi ako ng help, nag-rant naman din ni Nona. So, binom niya yung mga invites ng isa kong leader. And then, ako yung nag-bomb doon sa isang leader, invites ng isa kong leader. So, ayun, nakakatuwa lang kasi hindi man kami magkalig, hindi man kami magkagrupo. So, yun, may tulungan, tunay nga na may tulungan na walang cross-line, kundi close line. So, yun yung una kong good news. At the same time, kung hindi ako nagpunta doon, isa sa mga binom doon is nakikita ko na isa sa mga magiging may chance na maging power leader ng group sa Gentry. Kasi
may experience din siya mag-networking before nag-uno siya. So, ayun, kita-kita talaga namin bagong Ina na parating sa grupo na. Ina yung name niya. So, ayun, soon mag-paying na rin siya. At the same time, yun yung first, first good news ko. Yung susunod naman, nung Saturday kasi, ano ba yung nangyari yung Saturday? Madaling araw na kami nakauwi. So, medyo sinusubok talaga ako ni Lord. Hindi ko nga, mga na eksena. So, ewan ko, parang ang daming pagsusubok ng pag-iipat ko. So, nakalimutan namin yung susi. Hindi ko alam kung sino nakakita ng post ko. Nakalimutan namin yung susi ng bahay, ng gate, ng bahay, ng kwarto. So, hindi namin alam paano kami papasok. So, ayun, buti nagising yung lady, nabuksan kami ng gate at pintuan. Ang problema, yung kwarto, paano matutulog? Kaya pa naman ako umuwi ng mas maaga kasi nga, pinaghahanda ko yung bomb namin ng Sunday. Bomb kasi ako ng Sunday ng maaga. So, sabi ko, uwi ako maaga. So, nangyari, yung pag-uwi ng maaga is parang naging lalo na late pa dahil nga hindi naman nakapasok ng maaga sa kwarto. So, ayun, sinisira namin yung pinto. Hindi namin masira kasi nga may padlock, ganun. So, good news naman din, magkalapit kami ng tirahan ni Miss Mara. Ayan, palakpakan naman ang si Miss Mara. So, tingin ko kay Miss Mara kasi tinawagan ko siya. Tapos sabi ko, girl, gising ka pa ba? Patulog pa lang daw. Ganun sabi ko, pasensya na talaga. Pwede ba kami makahiram ng mga tools na palira ng padlock, ng kwarto, yung mga ganang eksena. So, pinahiram naman niya kami. Nakapasok naman kami. And then, nakapasok na kami. Then, the next day, pagising ko, nag-ready na ako ng aga kong gumising. Yung mga dadaling kong kits, mga laptop, ganon-ganon. Nahanap ko yung whiteboard ko. Dala ko kasi yun no Saturday. So, hindi ko makita. Sabi ko, shucks, hindi ko makita, ganyan-ganyan. So, niisip ko na kung saan ko, wala talaga sa kwarto, wala talaga sa labas ng kwarto, wala talaga. So, nung una, sabi ko, sige, okay lang, kahit wala na yon. Kasi whiteboard tsaka payong, tsaka planner lang naman yun nandun. Okay? So, hinayaan ko na. Bigla ko naalala na may cheque pala ako doon, na nakaipit na hindi pa na-encash. Hindi man gano'ng kalaki, pero yung feeling na may pinagdalaanan yung cheque. Okay, so syempre sobrang na ako na, Lord, ano ba yan? Sabi ko gano'n. Naiyak. Sabi ko, sinusubok ko ba talaga ako na hindi man malaki yung cheque, pero kailangan ko sa may pinagdalaanan. Sabi ko, ano ba yung Lord? May boom naman ako. Sabi ko, Palakpakan natin si Gray. Then naalala ko lang nung so ayun, sabi ko, Lord, ano ba yan? Sabi ko gano'n, ba't ganito? Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko na lang, parang tinuturn ko yung negative to positive. Sabi ko, hindi. Okay na, parang kinakalma ko yung sarili ko. Doon naiyak na talaga ako, gano'n. Oo nga, naiyak ka na nga. Hindi kasi nandi na yung may pagpigil pala iyak. Pero alam mo yung naliligo ka sa CR na umiiyak ka, yung may gano'n. May gano'n ako eksena ng mundo. Habang naliligo ako na yung ginisip talaga ako. Tapos next ko pa si Rika sabi ko nung nasa minister pa tayo, may napansin ang bit ko na sabi niya, ate meron, ganyan. Tapos so inisip ko baka naiwan ko sa taxi or doon sa dinaanan namin kainan, gano'n. So sabi ko, hindi ko na alam kung ano talaga. Tapos kasi sabi ni April, pagka pinastop payment ko yun, yung mga cheque-cheque, gano'n, mas malaki pa daw gagastusin ko kaysa doon sa cheque ko. So wag na daw. Wag ko na daw, hayaan ko na lang daw. So inisip ko na lang, okay, wala na yun, wala na tayong magagawa, wala na talaga. So nakakatuwa lang kasi nung kinakalma ko na yung sarili ko, yung mga text na natatanggap ko, nag-text si Kuya Ricky. Ayan, by the way, isa pa lang good news kasi nandito yung isa kong leader, nakaten siya ng Cedric. Parang nag-text siya sa akin, good news na parang may pay-in daw yung leader namin sa Brazil na may mag-pay-in from Saudi. So parang sabi ko, Lord, thank you kasi kahit may mga nangyayari sa akin na pagsubok, binigyan mo pa rin ako ng blessing. So, ayun. Tapos, hanggang sa umalis na kami, ayan, mag-bomb na ako. Duman muna ako doon sa dinaanan namin kagabi bago ko umuwi. Doon nga sa burger machine. So, ayun. So, pagdaan namin doon, nakakatawa, sabi ko, ate, ganyan pala yung mukha ko, ate. Una pa lang ako doon sa tindera, sabi niya, may nakalimutan kayo, no? Gumanon agad. So, sabi ko, thank you agad. Kasi alam ko na nandun nga, naiwan namin. So, wala na, nakakatawa lang kasi, kala ko, yun nga, di ba, yung sinusubok ka nga, pero hindi naman pala, sinubok ka lang. Okay, parang nagdadalawang isip na kasi ako na kaya ko ba mag-bomb, yung mga ganang eksena. So, sabi ko nga, kung nagpadala ako sa emosyon ko, baka hindi ako nakapag-bomb na maayos. At the
the same time, yun nga, God is good kasi hindi naman niya hinayaan mawala yung mga bagay na kailangan ko. So, yun nga, meron kami 8 sets of BOM, total of BOM ng Team Grace kahapon. Okay, so from market, and ilang tao ngayon, kuya? 5? 5 tao nung umaga sa market, and then, nung sa sukat, yan, from market going to sukat, 2:30 naman yon. Meron kaming 3 binom. So, lahat naman positive mag-pay in. Okay, may mga nakaschedule na date ng pay in. At the same time, diretso ko gentry, ng Trias. So, nakakatuwa kasi yung mga leaders ko doon, nag-improve na talaga, step up na sila, yun. Yun. Nakakapaga yung mga hindi nag-bomb. Okay, may mga first time na nag-bomb. Tapos yun, nag-fly rin kasi kami. Then, may ginawa kaming sa team namin na, yun. Kasi yung mga finlayering nila, may mga binom sila that day. So, natuto sila mag-bomb. At may nabalitaan nga ako kanina from Ina, ayan, yung sa pinsan ko, may mag-pay in daw. Yung binom niya, first time niya mag-bomb, yung binom niya, mag-pay in daw. Palakpakan naman ako. Sobrang thank you, Lord, kasi daming blessings sa parating. At palaki na ng palaki yung team. So, thank you po. Yun lang po. Then, gusto ko lang dagdagan guys yung sinabi ni Grace kanina na sabi nga din, wala siya ito naririnig pero ulitin ko na ulit. The bigger the blessing, the bigger the challenge. Vice versa, ganun din yun Gets nyo? Pag may challenge ka, sigurado may blessing yun. Pag may blessing ka, may challenge yun. Okay? So, sa akin lang, wag yung, siguro yung challenge, sabi ko nga, yung pagsubok siguro, tamang mindset, sa natututunan namin ngayon sa mga Bible study and sa church, yung challenge hindi galing kay Lord yan, galing sa devil. Yung pagpapipigil sa iyo, paano mag-bomb, ganyan. So dapat, ewan ko, nakakatulong kasi minsan yung sinasabi ko na, minsan pabiro, pero minsan sinasabi ko yung cancel, yung sinasabi ni Robert, cancel, uproot, rebuke, erase. Mukhang nakakatawa siya, pero madalas kong ginagamit yun Everyday, actually, pagagising pa lang, every prayer ko, kaduktong yon. Tapos yung no weapon formed against us shall prosper. Kasi, kumbaga, parang iniisip pa lang ng mga masasamang tao, kinakancel mo na. Okay, sabi nga nila, isa sa mga, ito talaga pinaka-powerful yung prayer. Okay, kasi hindi natin kontrolado yung isip ng mga tao Pero kaya mo mag-pray. Tama po ba? Tama po ba? Yes. So, sa akin lang, nakakatawa rin kay Grace kasi, kumbaga, si Grace kasi nakasama ko na way back. Iba na yung, natutuwa ako kasi, hindi ako natutuwa na sa mga hindi po nakakalam, nag-join na siya before, naglaylo siya, tapos bumalik siya. Hindi ako natutuwa nung naglaylo siya. Bakit? Kasama sa story niya yun Sa story ako din, na gano'n din ako Nung nag-networking po ako, hindi naman, akala nyo, member ako all through that time Okay, hindi. Nagano din ako, nag-stop din ako. Sino na na-experience na naisipan niya na mag-stop? Ako. Normal yan. Naisip ko rin Nagets nyo? Dumating din sa akin yun. Pero, tandaan nyo to, kung ano plano sa'yo ni Lord, hindi mo pwedeng, Chairman, hindi mo pwedeng baguhin niya. Kunyari, parang, lagi namin sinasabi, wag mong gawin in your way, only God's way. Parang, pag ito nakatingin ka dapat dito, wag ka nang gumanon. Kasi pag gumanon ka, mahihirapan ka Tama, mali? So, binabalik ka talaga. May mga point na gusto mo na mag-quit 1 week, ayaw mo na, pero darating ang time, biglang 1 week, may magte-text sa'yo, may mag-i-invite sa'yo. Alam mo, may ma-invite ka bigla. Parang may nagsabi pa nga sa'yo one time mag-quit na ako. Bigla may mag-pay na isa. Nangyayari ba yun? Yes. Mag-quit na ako, bigla may mag-i-inquire. Wish it naman to, quit na ako Mag-quit na ako, bigla may magre-retailer. Wala na akong panggalaw, bukas may retailer ka. Nangyayari? Yes, kasi tandaan nyo to. Yung blessing ni Lord sa'yo, hindi natutulog yan. Sabi nga, alam mo, one thing ng advantage ang ginawa ni Grace, alam nyo kung ano? Simple lang, lumabas siya sa comfort zone niya, may ginawa siyang bago, at yung bago na yun, pininindigan niya. Sabi ko nga madalas to makikita mo yung leader sa isang tao, paano hindi mag-react kung paano mag-respond sa isang sitwasyon. Yung ginawa niya, hindi nag-react Hindi siya nag-react based on her emotions Nagigets siya ba ako? Yes. Kung emotion na pag-iirali niya, medyo mahirapan siya kasi naiwan yung susi na ganito yun sa tindahan. Lahat na nangyari.
Nag-gets nyo? Pero may boom eh. Nag-gets yung point? Kumbaga, kaya tayo may centering na ganito kasi gusto ko ma-experience, malaman nyo, yung na-experience mo, na-experience na lahat ng tao dito. Naintindihan nyo ba yun? So yung na-experience mo na ayoko na, hindi ka nag-iisa. Kami rin. Ayaw din rin namin eh. Pero bakit pa tayo nandito? Kasi may plano sa atin si Lord. Sabi nga nila ang pagiging successful, hindi nangyayari overnight. Matagal po yan. At sa process po na pagiging successful, enjoy mo yung process. Huwag yung destination mo. Nakakaiyak ba? Yes. Naiyak nga si Grace nagkasalita lang siya, naiyak na siya Pero normal yan Talagang maiiyak ka sa networking, masasaktan ka, mabubuisit ka sa upline mo, mabubuisit ka sa downline mo, di ba? Ang tagal mo nang, kumbaga, every time na lalapit ka sa upline mo, laging ito sinasabi, paulit-ulit na lang. Pero sabi nga ni upline mo, paulit-ulit na lang, hindi mo pa magets. Alam mo, parang hindi mo alam kung sino may problema talaga sa dalawa. Pero at the end of the day, alam mo ang problema? Sabi nga namin madalas, ang mentor, nakagabay lang po para sa inyo. Ito po ay katotohanan. Ang success ng isang tao nanggagaling po sa decision na ginagawa niya. Yes. Sabihin mo nga, successful ako. Successful ako. Pag yan, pinanindigan mo yan, hindi lang by mouth, by heart, sinasabi mo, nangyayari yan. Nangyayari yan. Tsaka huwag mo isipin na, parang 3 months, magiging successful ako. Hindi ko sinasabi. Minsan may 1 month, may 1 year, may 3 years, meron ngang 2 years, di ba? Merong, alam mo yun, ang tagal mong minamindset yung sarili mo na huy, lumipad ka na lang. Nag-iingay So anyway, so yun, God bless kapatid. Nagas nyo? Okay, so sige, share muna tayo ng good news. Gusto ko mag-share ng good news isang tao dyan. Si Mike, kasi si Mike. Mike, 2 days. Ay, si Mike. Mike, ito pala. yes. Good morning! Morning! Share ko daw. So ayun, for this past few weeks, ayun, unti-unti yun ko na yung goal na sa Race to Millions, every week tatlo yung goal, tapos nakaka-1 na rin ako per week. Yeah! Palakpakan naman natin. Ayun, recently nga lang din, manipay na 7 accounts, hindi ko siya DR, member siya ng member account. So, first time na nangyari din ulit for 1 year, almost 1 year. Tapos ang ilang, tapos kahapon din, congratulate ko natin si Sir Lebron. Ano ba? Jason. Bagong Yeah, okay. Jason. Kasama ko siya kahapon sa Robinson's Galleria. So, actually, ang schedule namin talaga doon, 2 lang yung kakausapin. Nung dumating kami 7. So, nagulat ako, sabi niya, 2 lang daw yung nakilala niya doon. So, ayun, walang nagawa. So, ayun na, nag-present na rin kami. So, ang point lang kasi, itong, yung nangyari kay Grace, yung mga sinasabi ni Sir Hero, totoo yan Dumarating ka sa point na parang ayaw mo na. Ako actually, paulit-ulit ang nangyayari sa akin. So, akin lang, siguro, ang naging advantage ko lang siguro kaya ako nakukuha yung ganitong blessings. Hindi na talaga ako marunong mag-win. Sabi ko na mag-quit ako, pero ayun, parang totoo yan sinabi Sir Hero, na ikakatok sa, biglang may darating sa point mo na, ayan na naman ulit, yung pinukulit ka. Sabi, silang ibig sabihin na siguro talagang para dito ka. So, kung ikaw ay bago, tapos nagdadalawang isip ka, kapatid, wala ka sa wala ka sa maling lugar, hindi ka sa tamang lugar. So, kailangan mo lang siguro na taga mo lang dito mo. Kasi lang din naman ginawa ko. Totoo po, medyo before, lalo si Mike before, medyo emotional din. So, nai-duarte din sa tanings kay mentor, sa sarili ko na lang din yun. Pero, hindi ako nagalit. Hindi niya nagpapigil sa akin na para maging success at the end of the day. Sabi sa sarili ko, may gusto rin akong patunayan kasi sa family ko din, wala rin nagaganito, ako lang. Ang dami rin nakatingin. So, it's either way, mili kayo. Pagtatawa na kanila o tatawa ka. At the end, after 2-3 years ko naman tatawa na patunayan kung tama yung ginagawa. So yun lang, tuloy-tuloy nyo lang. Lang naman lagi sinasabi sa akin Sabi nga sa akin yung mentor, pag nagpapatulong ako, bro, ano bang dapat kong gawin? Laging tatlo lang sinasabi niya, tuloy-tuloy ka lang. So, okay. So, dati may inaasahan parang something na may tuturo sa'yo na bago. Ilang sasabihin niyo sa'yo yung 3 salita na yun, tuloy-tuloy ka lang. 4 pala yun. 4. So, ayun. Tuloy-tuloy lang. Yeah, tuloy-tuloy lang. So, ayun. Basta, yung last post ko nga, yung malaking blessings darating lang pag ready ka na.
So ako nga before sobrang yun yung isa kong struggle na naiinis ako, masyado akong naiinip. Sabi ko, tinatanong ko na lang sa sarili ko, ano ba yung mali ko, ano ba yung ginagawa kong mali, ano ba yun, lagi naman ako sumasama, parang kulang pa rin. Tapos kala ko yung effort na ginagawa na tama na, parang kulang pa rin pala. Tapos parang alam mo yun, na parang sabi ko, may mali yata talaga sa ginagawa ko, hindi ko alam kung ano. So yun, one time, nung ano na lang din, nung simula lumipat ako from Las Piñas, yun yung big turnaround sa buhay ko na sabi ko hindi ako mag-grow pag di mo ako nauwi sa amin. Sabi ko kailangan step up ako. So yun nga, true enough. Sabi pag lumabas ka sa comfort zone mo, dun lalabas yung yung parang yung potential mo na yung hindi mo alam na meron ka palang gano'n. So yun, lumipat ako sa dito, kasama ko sila Sir Matt. So, grabe, palakpakan din naman Sir Matt, grabe. Sa aking team housemate sila, so yun, daming pressure ka eh. Everyday gigising ka, alam mo yung mga kasama mo, networkers din, tapos magkaka-crossline din. Sila may schedule, tapos kumanga, diba? So parang, ano gagawin dito? So, may pupush mo talaga yung sarili mo. Ay, yun, sinachallenge na yun, sa mga nagbago lang din. Challenge rin yung gano'n, na isama nyo yung sarili nyo sa mga tao, pare-parehas kayo ng goal. Kasi maniwala kasi di ako, ayaw mo sa hindi, magiging katulad ka nila. Well, true enough naman, marami silang pain, nahawa na rin ako. So, sabi totoo pala talaga yun. So, ayan, yun nga, sabi ko yung turnaround ng buhay ko. Dito lumabas ako for zone ko. Ayan, bumalik ako sa part na nag-work ako ulit. Tapos ginagawa ko siya part-time. Siguro one thing na lang siguro natutunan ko, doon may mali akong ginawa before. Na kailangan ko i-correct ngayon. So, yun, na-extend kay Ate Erin itong last week na, na parang centering dati. Konting mentoring din kami kahit paano. So, yung bumabalik ako sa dati kung dati ko sakit na kapag nag-work ako, tinatamad ako kasi alam ko na nag-network ka, no? Kasi ugali natin yan eh. Sa mindset natin dito, kasi sa amin, bakit yung employment, yung ganyan, nakakatikip ka lang na gusto mo umalis na agad sa work mo. Pero kasi minsan, gusto mo na umalis, pero hindi mo alam, hindi ka pa pala ready. So ano ba minsan kasi, nakala natin yung employment, parang napakasama na lahat. Hindi. Ang isa tinuturo sa atin ng discipline. Kasi sabi nga dito, yung mindset mo dito is full-time ka nga, pero yung galaw-galaw mo, part-time pa rin, bali wala lang. Yun yung naging sakit ko rin before, na full-time ako, pero gawain ko part-time. So, yan, siguro kaya ako binalik ni Lord sa ganito. Sabi, bali na, sabi ko nga sa sarili ko, parang kinahin ko yung sinabi ko na hindi na ako babalik at hindi ko call boy. O call center agent. Pero siguro sabi ko, God is good lang din talaga. Simula na lumipat ako, tapos nag-work ako, tapos ito ginagawa ko sa part-time si Wando. Unti-unti nakikita ko yung tamang direction pala na dapat hindi yung ginagawa ko na may disiplina ka, tapos alam mo yung sarili mo ano yung goal mo talaga. So yung mga, for sure naman lahat dito, iba di naman lahat full time, iba nagtatrabaho, tama? Yes. So yun lang din, ang tinuturo sa'yo sa employment discipline. So as of now pa rin, kung bala kong mag-full time, dapat nasa sistema ng disiplina na alam mo yung gagawin mo talaga. Yung ginagawa mo ngayon na networking sa Wadro, kasama mo part-time pero alam mo sa sarili mo, alam mo yung goal mo na lalabas ka sa employment niya. Kasi tinuro sa niya Ate Erin na si Sir Aaron daw before nung estudyante pa lang siya, hindi naging sagabal sa kanya yung pag-aaral niya para sa networking. Nangyari pa, naging mas excited pa siya tapusin yung pag-aaral para pag nag-graduate siya, mas nakatawag niya si Wadro. Same thing yung mindset mo sa sa trabaho. Dapat excited ka makaalis ka sa trabaho na yun, kailangan galingan mo pa. Kasi alam mo, pagkaalis mo dyan sa trabaho, mag-graduate ka na, tuloy-tuloy mo na gagawin, tapos makakato ka pa iwan. So yun lang mo. Yeah. Akala nyo, walang laman ha? May laman. Magaling. Payag lang. Pero alam mo, gusto ko duktungan yung sinabi niya, no? Duktungan na lang tayo. Hindi, joke lang. Ganda na sinabi ni Mike eh. Kasi, alam mo sa totoo lang sa Team Franchise, natutuwa ako kasi yung mga days na, alam niyo yung mga nag-share po kasi dito, yung mga kasama ko way back pa, nagpupuyat kami, talagang hindi kami nakakatulog na natatapos kami, alas 6 na ng umaga, alam mo yun, lasing pa yun, naglalakad pa kami, ganyan-ganyan, may mga nagsusuka na, ganyan. Pero, pumapasok eh. Nakakatawa yung sinabi niya na gusto kong una i-hit yung ano yung unang huli mo sinabi bro? Yung Yun, excited. Naka-program na kasi ako nung nag-aaral ako na bakit ako mas na-excite nung nag-aaral ako tapos nag-network ako kasi na-excite ako na tsumeke ako ng 10,000 nag-aaral ako plus nag-network ako. Sabi ko sa sarili ko, what more kung magpo-full time na ako? Nagigets nyo? Yes. Mayabang kasi ako eh. Okay, aminin ko sa inyo, mayabang ako. Big sabihin mayabang,
alam ko kasi galaw ko eh. Alam mo yun, sir? Alam mo yung worth mo na bigyan mo ko ng isang gawain, kaya ko tapusin eh. Di siya nagyayabang pero confident ako sa sarili ko na ito gagawin ko to. Pag ginawa ko to, alam ko sarili ko eh. Pag nag-focus ako dito, kaya kong sa ano niya. Kumbaga, pananiligaw ka, pag focus ka sa babae, mapapasagot mo. Tama ba, Sir Matt? Yeah. Siyempre, di ba? So, ang punto lang, nabivisualize ko na. Noong mga panahon na sinasabi nga niya na nag-aaral ako ganyan, discipline ko yun eh, sa sarili ko yun eh. Nagigets ba ako? Tapos, nung one time, nung Sunday kahapon, no? Kasi Monday ngayon. Tama. Normal naman yun, di ba? Sunday, Monday. So, pumunta ako ng Malabon, hometown ko. Pagbukas ko ng TV, nakita ko yung Rated K. Ang ganda nung kaya ako nanood kasi, magandang buhay, yung topic. Sabi ko, magandang buhay, paayos yun ah. Sino yung mga feature? Na-feature yung isang negosyante, 25 years old, successful daw sa paggagawa ng mamon sa Binondo, ganyan. Natuwa ako kasi parang ang ganda rin sinabi niya, share ko lang sa inyo. Sabi niya kasi, you can never be successful unless you learn how to live independently. Negas nyo? Paano sabi ko, sino ba katabi ko nun? Ate ko katabi ko. Sabi ko sa ate ko, habang nag-ano kasi siya, sabi ko, pinapakita kasi na background niya, nag-Amerika siya, sabi ko, mayaman yan dati. So, alam mo, ako yung tipong tao na negative. Di ba pag nakakita kayo ng top earner, si Sir Aaron, mayaman na dati yan eh. Kunyari lang na naghirap yan, na ganyan. Hindi totoo yan, mayaman na dati yan. So, ganun din ako. Sabi ko, mayaman yan, tinan mo, nakagraduate ng, basta Amerika, somewhere there. Uy. Amerika eh. So, somewhere there. Okay. So, nakagraduate sabi ko, may pera yan. Tapos pag uwi dito, pagtapos niya mag-aaral doon, nagtrabaho siya ng 3 years. Tapos ganyan-ganyan, kinukwento niya, yung tatay niya, ay isa sa mga pastries, keme-keme. Okay? So, magaling mag-bake, ganyan-ganyan. So, natutunan niya. Pero, nung natutunan niya, ni singkong doon hindi siya binigyan. Nagets nyo? So kung ano yung pinaghirapan niya sa Amerika, pagbalik niya dito, nag-put up siya ng small business, tapos nauna nagbe-bake lang siya sa oven, toaster. Yung gumaganon, yon. So doon niya sinimula, marami beses siya nag-fail, marami beses siya nalagang nagkamali, pero nung nakuha niya yung tamang timpla, naging successful na siya. Anong punto ko doon? Puputulin ko na, at the age of 25, sabi doon, naging successful daw siya eh. So, hindi ko alam kung ano yung success ha. Pero yung siguro para sa akin, tama yung sinabi. Nung humingi siya ng advice sa akin, na, bro, pwede ba akong umalis ng bahay ko kasi gusto kong tumira doon para wala akong masyadong, sabi ko, kaya mo ba? Actually, nung nagbibigay ako ng payo kay Mike, ito totoo, wala siyang source of income, 1 bro lang. Tapos, sabi niya mag-move out daw siya. Sabi ko, kung in reality, isipin niyo mabuti, wala kang trabaho, 1 bro ka lang, wala ka pang ma-invite, wala ka pang pihin, okay? Tapos mag-move out ka, ang tawag doon suicide. Tama mali? Pero alam mo habang sinasabi niya sa akin yun, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Kung ano man yung sasabihin ko, please, wag sanang alam mo kasi baka mamaya, si Sir Aaron sinabi sa akin, baka masisi ako eh. Tama, pero sabi ko, Lord, kayo na bahala. Sabi ko, sinabi ko kay Mike, sige bro, pero dapat may kasama ka. To cut the long story short ulit, biglang nagkaroon ng team housemates, na dumating sila Mr. Pemar, si Sir Matt, nag-fall into place lahat. Kumbaga, God is good talaga kasi nagsama sa amin, dapat magsama. Iba't ibang istorya, pero one thing yung papuntahan pagiging successful eh. Yes. Tama, mali. So, like ko sinasabi, ngayon siya may paying siya, 7 accounts. Yes. Like ko lang sinasabi to yung pagiging mentor ko sa inyo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako yung, actually, ito totoo every time na may bomb si Mike, sa South pa dati hanggang ngayon, so ito totohanan lang, hindi ko siya sinasamahan. Sorry to say. Isang beses ko lang yata siya pinag-bomb, yung nagsisimula siya. Pinapaying ko isang leader niya. That's it. Hindi ko siya bro, may bomb ako sa Star Mall. Hindi ko sinasamahan. Why? Ito lang kasi prinsipyo ko. Nung lumaki ako sa network marketing,
nagpapasama ako kay Anton. Pero dumating yung time na sabi ko, 6 months na ako, umattend ako ng mga trainings, dapat dumating naman yung time na ipangit ako doon sa mentor ko na yung tinuturo niya sa akin at yung araw na pinuyat niya sa akin at nagpuyat na rin ako, papakita ko sa kanya na sulit yun. Parang yung ngayon, yung natututunan nyo ngayon, dapat ipakita nyo sa akin after 6 months, 1 year, na pag meron kang bomb, ikaw mag-bomb. Nagets nyo? Na pag sinabi ko, di naman sa pag-aano, pero kailangan yung salita ko, pakikinggan mo na mabuti, susundin mo, walang halong ano tawag dito, pagdududa, 110% na tiwala. Nagets nyo? Kasi mahihirapan ka, kapatid, maniwala ka sa akin. Kung sakasakaling sasabihin mo sa akin, hindi, Sir Aaron, kasi under mo nga ako. Pero, sorry to say, Sir Aaron, mas matalino ako sa'yo. Tama? Mas matanda ako sa'yo. Tama? Mas mataas ang nakuha kong degree kaysa sa'yo. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, network marketing o networking. Tama, mali? So, by experience, mas marami po ako. Nag-get po ba? So, wala po akong gustong patamaan. Ang sa akin lang, kailangan nyo maintindihan mga kapatid, yung trust, kailangan ibigay nyo sa akin. Kasi kung ano naman yung, lagi namin sinasabi kayo, kung ano gusto mong mangyari, gusto ko rin mangyari sa iyo. Actually, ang pangarap ko pa nga sa inyo, mas malaki pa sa pangarap mo eh. Alam mo, pangarap ko sa inyo, gusto ko kayong lahat magkaroon ng Lamborghini. Gusto ko kayong lahat magkaroon ng house and lot na malaki. Gusto ko para sa inyo yung buhay nyo masarap. Pero bago natin makuha yan, kailangan magdesisyon ka muna. Eh, pag punta mo yung bomb mo, hindi, sir, hindi ko kaya eh. Ikaw mag-bomb, hindi, layo. Ikaw mag-bomb, ano yung na yun? Hindi, may trabaho po. Nagigets ba ako? Pagpapalit mo yung 30,000 per day sa 500 pesos a day mo, tama o may tama? May magpe-pay-in sa'yo, 7 accounts. Eh, may team naman dun eh. Papasis ko na lang. Tulungan tayo, di ba, sir? One family, one bro. Negas nyo? Hindi. Negosyo ba nila yon? Negosyo mo yun eh. Pag yun, tao rin, nagustuhan po doon sa team na yun, sasabihin, eto may mga time na ganito. Doon na lang ako kay kalugar ko naman siya eh. Mabibigilan mo yung tao? Kahit kumpare mo yan. Kahit kapatid mo nga yan eh. Negas nyo ba ako? Kasi ang tao kaya naglalabas ng pera pagkakatiwalaan ka. Eh yung paglabas pa lang niya ng pera, hindi mo na mapuntahan, paano pa kaya kayo magsasama? Nagigets ba ako? So kung ikaw mismo, meron kang blessing, sito itapuntahan mo. Kahit na medyo malabo at hindi mo maintindihan. Normally ganun, ang blessing hindi naintindihan ba ni Mike kung saan nanggaling? Tanong mo kay Mike, Mike saan nanggaling yung 7 account? Hindi niya alam eh. Ano ibig sabihin, sir, hindi niya alam, dumating lang, hindi. Alam namin kasi binom eh. Alam namin na may tao. Pero hindi namin alam kung kailan nangyari. Ang totoo, nabentahan lang siya na yema. Ano ba yan? Yung makapuno. Dried mangoes. Dried mango. Dito. Dito. Last week. Last week, nabentahan lang siya ng tao ng dried mango. Sabi niya, si Mike, syempre, bilang sakto lang yung pera, siguro naisip ni Mike, bibiling ko to, tinuturo ko rin sa kanila yan eh, bibiling ko to, give and take. Hindi pwedeng ikaw lang kumakamit. Bilhin mo para pakinggan ka. Gets nyo? Binili niya. At teka lang ate, may papakita ko sa'yo, baka makatulong. Noong piniresentan niya, nag-join ba? Nag-join. Gets nyo? Noong nag-join, nag-invite. Noong nag-invite, nagpa-pay-in. Pinakailangan natin. Kasi iba nag-iisip pala, ano ba gagawin ko? Mag-invite prospecting, 100 na ng ganyan. Ang dami ko na nasulat, wala ka naman nakausap. Tama, mali. Naubos yung oras makakasulat. Tapos napagod ka na, tulog na lang ako. Sulat ulit. Wala tayong kakausapin, magsusulat lang ako. Ang katotohanan, kapatid, kahit 10 lang isulat mo, basta kausapin mo lahat. Actually, kahit wala ka nga maisulat sa prospect listing mo, basta may kausapin ka, importante yun. Tama? So, pwede ba yung kumausap tayo ng tao? Yes. Kasi yun yung negosyo natin. Pakusapin natin. Nag-gets nyo? Meron ba bang gusto mag-share ng good news sila? Last one, para at least si Mara 4D. Okay, good news ko, siguro nung past Holy Week kasi, wala lang kasi inuwi ng property. So talagang sa bahay lang ako. And then yung iba, may kanya-kanyang schedule. So ako, wala talaga akong ibang schedule kung sa bahay. Then may mga bomb naman dito sa area.
yun, nag-online marketing ako kasi hindi mo talaga nag-online marketing. So, tamang post lang, gano'n. Pero, gusto yung ginawa lang ako na yun, siguro in 3 days, may mga, ang daming inquiry. Tapos, siguro, ang mga na-close ko doon na mag-join is 5. Wow. So, dalawa rin nag-join. Actually, isa pa lang muna. Tapos, may ginawa na kami ni Sir Aaron nung nakaraan. Actually, may bomb ako. Pinapasunod ko siya. Siyempre, may appointment po siya. So, hindi na po siya nakapunta doon. Nag-text siya sa akin. Dito na sa BGC. Sabi ko, ay, sakto po, nakauwi na po ako. So, dapat magpapakarwash ako noon. Oh, sosyal. Minsan lang ako magpakarwash. Feel bad. Tapos, sabi ko, tapos yun, sabi ko, tapos tinanong niya pala, saan ako? Sabi ko, pauwi na nga ako. Hindi ko na siya balak buluhin nun kasi nga, the next day, flight niya naman ako. Tapos yun ako, ikaw sa nilo, saan ka? Sabi niya, kasi nga daw. Basta, ibig sabihin, basta ang nangyari nun, nag-meet kami, nag-mentoring kami, gano'n, bali. Tapos, ayun, sabi ko, sure ka, pwede ka today? Kasi ano na yun ano oras yun? 8 na yata, di ba? Flight niya, mga 1 a.m. na gano'n. So sabi ko, sure ka, Sir Aaron, punta ka dyan. Sabi niya, sige, di punta naman ako. So yun, banding kami, ganyan. Nung naghiwalay, actually bago kami naghiwalay, naging makulay yung gabi ko kasi dumating si Sir Abel, si Sir Peewee, si Robby, nandun. So, wala lang, saglit lang. Dami na yun. Tapos, nung naghiwalay na kami ni Sir Aaron, sakto, naglalakad na ako pa uwi. Biglang may nag-text sa akin. Sabi niya, mga 12 na yun, 1 a.m. Nag-text siya, sabi niya, bukas magpapadala na ako, ipahingi ako ng bank account mo, papadala ko na. So, yun yung from Rojas. So, ang weird lang, kasi madaling araw mag-text sa akin, madaling araw. Madaling araw talaga. So, nakakatuwa lang, kasi pag may ginawa kang bago, parang gano'n na, may darating na bago. Ayun, tapos, noong nakaraan din, ayun, nagpunta sila naman ng Bacolod. Actually, maraming silang members doon, di ba? Ako sakto nakaka-pay-in lang ng mga bagong nandun. At yung nagpa-pay-in, bago pa lang din. So, wala pa rin talagang alam. As in, kung wala ng kit, umuwi, ganun lang. Hindi ko rin na technical, kahit ano, wala talaga. Pag uwi doon, may pay-in siya. So, alam niyo na yung mga ganun, insta-pay-in, ganun. So, yung tao yun, nakausap ko na 1 week before na, uy, magpapakolod dyan, ganyan. Na mindset na, sige, pupunta. Tapos biglang parang 2 days before ng Big Bomb sa Bacolod, biglang tumawag sa akin na, ay ma'am, sorry, hindi ko na sila mamimit kasi kailangan ko na sumakay ng barko, gano'n. Sabi ko, kuya, alam mo ba yung mamimiss mo, ganito. So, ang daming paliwanagan, hanggang sa napapayag ko siya. Pero that day pa rin, tumawag pa rin siya sa akin, sabi niya, ma'am, hindi po talaga, aalis na po talaga ako kasi marami po akong mabayaran and everything. Sabi ko, paano po yung mga invites niyo? Sige, papatext ko na lang po sa kanila. So, syempre, ako wala naman ako magawa. Alam nga naman, pilitin ko siya, isasakay na siya ng barko, di ba? Nung kinagabihan, okay, nagtumawag ulit siya sa akin. Sabi niya, ay ma'am, hindi na po pala ako sasakay ng barko kasi 16 na po yung invite namin. So, power lang ang kulit niya. Pero, ayun. So far, may mag-pay sa kanya. Hintay ko na lang, either baka mga tomorrow. So, ayun. Wala, nakakatuwa lang. Tapos, nung nagpa-carwash ulit ako, ayan, so pag-park ko pa lang, di ba, may mga nag-iintayan pag nagpa-carwash. So, pagpasok ko pa lang, bumiti na yung isang nagpa-carwash. So, sabi ko, ay, God, patay ka sa akin. Mag-chinityano lang din siya. Sakto, yung sasakyan niya, orange. Tapos, bago ako pumasok, may dalawang pula din. So, pag upo ko, tinabihan ko siya kasi wala namang ibang kuhan, kundi doon lang. Tapos, yung kulang ako, tahimik lang ako, nag-cellphone. Tapos sabi niya, ayos tatlo kayong sunod-sunod na pula. So, mabingiti lang ako, ganyan. Tapos sabi niya, bago pa lang may sasakyan mo, sabi ko, ay, mag-1 year na po. Tapos gano'n lang, as in, isang tanong niya, isang sagot ko lang din. Tapos sabi niya, saan yung, sabi niya, ano yan, pang office mo lang. Sabi ko, opo, ganun lang din. Wala rin ako sinasabi na kahit na ano. Tapos nagtanong siya, ano bang work mo? Ayun na, syempre work. Ay, actually, hindi po ako nag-work. Sabi ko, actually, may business mo ako. Sabi ko, ganyan. Tapos, yun, so yan, business mo. Actually, distribute po ako ng mga prepaid. Tapos sabi, distribute ng prepaid. Di ba wala na yan? Akala niya yung call card. Sabi ko, ay, lahat na po one SIM load all. Basta medyo, nabigyan ko na siya ko dati. Okay. Basta nabigyan ko siya ng e-from konti. Tapos, nag-ano din pala siya, distributor din pala siya ng load before. So, ayun, tapos na siya. So, naputuloy yung conversation namin. Siyempre, di mo online number. So, panibagong prospect ko siya. Tapos, after doon, may kakagawa pa ulit ako. May tinanong ko sa nakapasgal. Sabi ko, meron mo ba dito, nag-change oil pa kayo? Magkano po? Sabi nga nagka-car wash, ay wala na yan.
ulit, sumabad. Sabi niya, ay oo, wala na yan. Wala na yung nag-aano nila. Ganun po ba? Tapos basta ang dami niyang dinaldal about sa sakyan, ganyan. Tapos, tinanong niya rin ako. So, syempre, tanungan lang din naman yun, di ba? So, makapagkwentuhan lang kayo. Tapos yun, basta sabi ko, ayun, di na ako nag-work, ganito, may business na ako. Sabi niya, ay maganda yan, may business. So, basta ganun, nag-form lang. Tapos, so, tapos na ako, bago ko umalis, binigyan ko na lang siya ng flyer. Sabi, ay, di ba, in time, sabi mo, gusto mo mag-business, okay. So, sabi ko, pag naisipan mo, kontakin mo na lang ako. So, hindi ko pa na-save yung number niya, though kinuha ko din. Tapos, the next day, may nag-text agad. Sabi niya, hi Mara, akala ko sa Facebook pa. Sabi niya, hi Mara, ano pala yung business ko? Tapos, tinawag ko, sino po sila? Sabi niya, ayun ako to. So, nagpakilala siya, so naalala ko na. So, ayun, nakaset na rin kami ng appointment sa Saturday. So, ayun lang. Ayun. So, siya po. Tama yung kinausap pa lang ng tao, lumabas ka lang. Kasi, ayun. Ayun. Tapos, congratulate ko rin kasi dumadami na kami sa center yun. Yun, no? Sila, ito, marami na yung bahay nila, si Jason. Yes! Jason po. Ayun, yun lang. Yan. Sige, Sir Matt na mag-share. Morning! Morning! Kung may maramdaman sa good morning! Good morning! Alright. To those who have seen me for the first time, my name is Matt Kahilo. To the gentlemen who call me Matt, and the ladies don't call me anytime na. Hindi na pwede. Okay. Naisip ko lang bago intro. I just want to stress yung what I learned in church, what we learned in church yesterday. Obedience puts you in a place of blessing. I'd like to repeat, obedience puts you in a place of blessing. I say again, obedience puts you in a place of blessing. Tagalogin natin, kung marunong ka sumunod, mayroong biyayang nakahanda para sa'yo. Ang journey ko po ng pagsunod ay medyo makulay. Alam na lahat, si Sir Aaron talaga, kung siya yung consider na DR siya by heart ni Sir Peewee, pakiki-DR by heart din ako kay Sir Aaron. Kasi yung tao po dumiyar sa akin, hindi na po siya ginagawa yung negosyo. Now, ever since, sabi ko nga ba, paano kami naging magka-close, wala pong nagawa siya, pinagsiksikan ko yung sarili ko sa kanya, kaya nagsawa na siya sa mukha ko, sabi niya, no choice na, ikaw kasama ko araw-araw, hindi, ganun na, ikaw na lang turuan ko. And yet, despite our friendship, despite it, I trust him fully, akala ko, I trust him fully, until he was telling me to do things na medyo challenging. Number one, challenge niya ako, sabi niya, leave your comfort zone. Before my comfort zone was ang Honor Rizal. Sabi niya, kapatid, hindi ka nag-grow dyan. Leave ka na dyan. So akala ko naman, sabi ko, sige, lipat ako. Lumipat ako sa mas komportable kong zone. Punta ako na Maliches, mas relax yung buhay. Sabi na naman niya, for 3 months, kapatid, lumipat ka na. Huwag ka na dyan. At hindi ako nakinig. Isa pang sinasabi niya sa akin, go to the South. The South has your team. The South is where you really would grow. Go there. Go there. I mean, I have Manila teams. I to acknowledge yung team na they're doing a very good job here in Manila. Pero sabi niya, punta ka na South kasi andun yung ano mo eh. Sabi nga niya sa akin, praktikalan na lang. Ito, praktikalan na lang din. No? You have to be business savvy din. Weak side mo yung pati yung puntahan. Dati po talaga matigas po ang ulo ko, hindi lang matigas ang ulo ko, matigas ang puso ko. Hindi ako niniwala, parang hindi isip ko. Actually, nakukonsensya ako kanina nung magsabi siya. Kasi sa totoo lang, yes, we're friends, but at the back of my mind, I did not believe. While I was not believing, naniisip ko lang, ba't ako maniniwala sa'yo? Ba't ako maniniwala sa'yo? Baka naman dinitesting mo lang. Gawa pa ang unity. At the back of my mind, there was a seed of doubt. Pero true enough, I thank my mentor so much and his beautiful wife, thank you. Na kahit kailan po hindi nagsawa, nakabatok sa akin. Uy, huwag nga yan dyan, hindi nga, mali yan. Because really, obedience puts you in a place of blessing. Number one, aside from that, also, may, kung sino sa inyo nakabasa ng libro The Little Prince, may quote doon, hindi ko makalimutan. Sabi niya, the heart has its reasons that reason cannot understand. Para po maniwala ako, nagsisimula na akong maniwala, para maniwala ako lalo, ang mundo na ang gumalaw, ang universe na, si Lord na ang gumalaw, kamay na ng Panginoon ang gumalaw, para maniwala ako, I was evicted out of my house in Novaliches. And what might feel to you as a bad thing, kasi in-evict ako ng mga kamag-anak ko, was actually a good thing, because now I moved to Pasig, and I acknowledge yung team housemates, nandito ba sila? Si Femar, si Arlene, si Mike, si parang team housemate, si Zoilo, she's now a new member of team housemates by default. Of course, you are.
So yun, I was in an environment na sabi nga nila, steel sharpens steel. Alam mo, tama sabi ni Mike, kung araw-araw magising ka, kita mo sila Zoilo, may schedule. Nakakahiya lang po kasi totoo sinaplen ako ni Zoilo. So talaga na-challenge ako na, uy, may schedule siya. So it's either samahan ko siya or kumuha ko ng sarili ko schedule, tulungan ko siya. Now, the Lord has been so kind in order for me to obey. And when I did obey, nung mag-obey na ako, kasi sabi niya, finally, samahan mo yung strong side mo. Sumama ako sa strong side ko, sumama ako sa isang trip papunta Romblon. Which is alumpit ako kasi ayoko sumama. Kasi talaga nung una, asot pusa kami ng DR, nasasama ako papunta Romblon. Maswerte na sa isang linggo kung di kami mag-aaway. Pero dahil sumunod ako, I followed, sabi niya, ba't ba ayaw mo puntahan? Sige na, tanggalin mo na kung ano yabang mo, kung anong pride mo. And when I did obey, it put me in a position of blessing, which is now, I have found, aside from a business partner, a life partner here in One Bro. Again, may katuloy yun, obedience. Hindi kami naniniwala. Hindi ko pagpunta ngayon. Bukas. Guys, going back. Para general patronage lang. Hindi, going back. Obedience puts you in an even greater place of blessing kasi dati ayoko pumunta na South. Si Lord na yung gumawa ng paraan. Sabi niya, anak, pumunta ka na South. Marami ng dahilan para magpunta ka na South. Pagpunta po ng South, hindi po talaga, totoo, obedience really puts you in a place of blessing. Kasi ever since I have been doing the rounds of the South again, kung saan naman talaga ako nagsimula, sa mga nakakilala sa akin mula pa noong una, nagsimula po ang networking life ko sa Santa Rosa, Laguna. And God has brought me back full circle. Taga-Pasig po ako, but I now go back to Santa Rosa, Laguna, and I've been networking there. It's been nothing short of amazing. Wala pa pong nangyaring linggo o every 3 days na walang bagay na amazing, either pay-ins, bagong learnings, yung team nag-expand. Grabe, sobrang amazing. Gusto ko lang i-stress, obedience puts you in a place of blessing. Ngayon ko lalo tingin tayo tindihan siya sabi ng mentor ko. Sabi niya, magtiwala ka lang kasi hindi naman kita balak ipasama. Alam mo yung sabi niya kanina, kung gaano kataas yung pangarap nila para sa atin, it's 150, 200%. Never, kung yung mga dati nakakala ko, sabihin ko, gawin mo lang ako guinea pig, no. Iisa lang po pala talaga yung gusto ng mentor ko para sa akin. Mapabuti ako. And he wants the same thing for you. And if you are being mentored or if you are a mentor, have the best interest ng mentor mo in mind. Kung ikaw naman, dahil lahat naman tayo, ikaw din, naging estudyante ka din, be a good student. Obedience puts you in a place of blessing. May all be blessed for life. Amen. Iyak ka na din. Kaya ako eh. Dito pala. Okay. Yan, good morning. Morning. Okay. Meron pa ba may good news? Mag-focus na tayo sa kakagood news. Mas maganda yun. Okay. May good news pa ba? Ako na. O sige, may good news ako. Yeah. Okay, so sobrang naging successful yung bomb sa Bacolod. Yes. Bacolod. Tapos, ayun, kasama ko si Sir Jing Castro. Sa Ano totoo, na yung palakpak ni Sir James? ang cute eh. No? So marami kaming na-experience si Sir Jing together. Tapos marami kaming bloopers together. Ayan, hindi lang ikaw ha. So sasama ko yung sarili ko kasi kasama ko siya. Pero hindi ko na ikukwento yung mga namin para at least sa para hindi mawala yung respeto ng Sir Jing Castro. Pero din nakakatuwa kasi no, dami namin bonding. Tapos nakakatuwa lang pag uwi ko dito sa Manila galing Bacolod, yung tono na galing Bacolod nakuha ko. Para napasok na sa isip ko yung tono na. To na ginaobra mo na. Te. So parang kasi pumapasok kasi ang magaling na networker, tandaan nyo dapat SpongeBob. Yung kaya mong kaya mong higupin, yung mga dapat higupin kasi one thing that I realize sa totoo lang na yung pupunta kasi sa lugar, dapat alam mo paano mapag-communicate sa lingwahe na meron sila. Nakuha ko yun sa Cebu eh. One time nagpunta ako sa Cebu, ang galing, presentation, blah blah blah, dami na napapayin. Isa pala sa mga gusto ng mga tiga Cebuano, yung mga Cebuano, kailangan pala marunong ka magsalita kahit papano. Hindi man ganun ka-fluent, pero dapat nagsasalita ka. So blessed lang talaga ako kasi nung iniaya ko sa Bacolod, kahit pa paano may background ako, kaya hindi ako masyadong, hindi ako masyadong nahirapan. Nag-review lang siguro, pero hindi ako masyadong nahirapan. Okay?
Tapos, ang good news, ang daming pay-in. Almost 85% na nagpunta, nag-pay-in. And then hanggang ngayon, yung attendance, umabot kami ng, sabi, 300 na katao sa McDo. Okay. So, basically, yung McDo, parang one bro. Tapos, meron pa doon bago ako pumasok ng pintuan, may karatula pa doon, may tarpaulin pa na welcome mentor Aaron. So, lahat ng pumapasok, mentor Jing. Lahat ng pumapasok, sino tong mentor na to? Sino tong Jing na to? Di ba? So, nakakatuwa lang kasi yung preparation namin, sa mga hindi pa nakakalam, 1 week lang. Sinabi sa akin last week, sumuo lang ako, sabi ko, sige. Kasi may bumubulong sa akin na yung Holy Spirit. Medyo weird ayoko maging religious pero ganun eh. Parang sinasabi sa akin na kada ng preparation naman niya, kung kahit 3, 2, kakausapin ko yan. Nag-gets ba ako? Pero nung nakita ko yung presentation, yung tao, yung crowd, sobrang God is good. Sobrang galing. Kasi galing pa ako kay Mara nun eh. Yung tinatanong niya nga sa akin na, Kuya Aaron, pwede ka ba kasi pupunta ka ng Bacolod kinabukasan? Sabi ko, well, ginagawa ko naman talaga yan eh. Tsaka sa totoo lang, wala naman siya pakialam doon sa Bacolod ko eh. Ang pakialam niya, dapat mag-mentoring kami. Tama, mali? Tama, mali? So sabi ko sa isip ko, si Mara, baka mamaya lagi ko sinasabi ito madalas eh, baka itong time na to kailangan mo na ako. Baka ito yung time na turning point mo. Lagi ko sinisipin eh. Pag may tumawag kasi sa akin, as much as possible, pinagbibigyan ko. Okay? Pag mentoring. Pero pag bomb, normally, ikaw nagbo-bomb. Okay? Ikaw talaga nagbo-bomb. Okay? So, pinag-uusapan na lang natin. So, mentoring, sabi ko, baka ito yung turning point ni Mara na baka mamaya mag-quit na siya pag hindi ko siya kinausap. Ano yan? Baka may ganun akong isip na, kasi may ganun ako guys eh. May ganun din ba kayo? Yung parang gusto ko lang makausap si mentor, masabi lang ni mentor sa akin na kaya mo pa. Tama? Ako dati na nagsisimula ako, once sasabihin na sa akin ni Sir Peewee tsaka ni Sir Anton na, bro, kaya mo pa. Para lumalakas loob ko. May ganun din ba kayo? Yun ang manggaling na sa bibig ng mentor mo, sa upline mo na, kaya mo pa. Nagets mo? So, every time na may tumatawag sa akin ng ganun, talagang 80% ng gagawin ko talaga. Nagets nyo? So, nung binigay ko kay Mara yung oras, God is good lang talaga kasi biglang may dumating na hammer, pagbaba, sila Peewee. Eh, nandun kami sa may Burger Circle. Sabi ko, imposible naman si Peewee yan. Kasi, Peewee Day not that time, Wednesday. Wednesday sa may Alabang, hindi pwede si Peewee yan. Pagbaba sila Peewee, kasama sila Abel. Sabi ko, sakto. Kasi nag-gets mo, parang lahat ng kailangan ni Mara siguro biglang dumating. So yung araw na yon hindi naman siya umiinom talaga, napapainom si Mara. At ang pinakamagandang part nun, 3 stop kami. Yung 3 restaurant na pinuntahan namin. So pagtapos so talaga si Mara, talagang buang na grabing hataw na hataw siya. Sabi ko nga sa kanya, alam mo Mara, isa na sikreto sa mga ginawa ko talaga, hindi ako nagpumilit na pumasok sa circle nila Peewee. Nagets mo? Pinatunayan ko sa kanila na I belong. Nagets nyo? Paano ka magiging belong? Di dapat, number 1, mininescribe ka. Tama, mali. Pangalawa, dapat, kaibigan mo ko. Kasi may magpapasok dapat sa'yo eh. Nagets mo? Pangatlo, dapat, yung income mo, kapares yung income nila. Nagets nyo? Kasi mahirap na kipagsabayan sa mga upline kung wala ka namang ganito. At ito pa pinakamalupit, dapat pang-4, yung mindset mo pare sa mindset nila. Yung jokes nila, dapat jokes mo din. Meaning to say, kung ano yung nakakatawa para sa kanila, dapat nakakatawa rin para sa'yo. Nagigets ba ako? Yes. So, yun yung ginawa ko. Pinagsirapan ko po yun. Guys, ako lang, dati nagsimula ako lang yung Aaron na saling ket-ket. Nasasali lang talaga ako kasi kapatid ko yung asawa ni Anton, tapos tropa ko si Anton. So, technically, wala talaga akong bilang. Nagigets yung walang bilang? Yung wala lang. Yung magpunta ako hindi, walang pakialam sila Peewee. Yung hindi ako hanapin, hindi ako hanapin. Ano ba? Yung ganon. So sabi ko, gusto ko mabilong dito sa grupo na to kasi nakita ko mahaba yung plano. Malaki yung plano nila. Nararamdaman ko yun na parang yung plano sa kanila ni Lord, parang grabe. Yung parang itong grupo na to hindi magugutom. Alam mo yun? Yes. Hey guys, diba? Yung parang itong grupo na to gagawin lahat para kumita at syempre gusto ko rin yun. So saan ako sasama? Eh dito, sa kanila. Tama, mali? So ginawa ko yung kumbaga, kung ano yung hirap, talagang ginawa ko talaga ng paraan. Ano yung pinupoint out ko?
Kasi pag nagpa-mentor ka sa akin, ganito rin nangyari kay Mara, may tendency kasi na masama kita doon sa circle na hindi mo nakikita. Sabi ko nga madalas sabi ko kay Mara nung gabi na yon. Sabi ko, Mara, ito yung mga normally na ginagawa ko pag hindi nyo ako nakikita. Nagne-network ako. Naghanap ako ng ganito, nagme-mentoring ako. Kagaya nung kay Jing. Okay, nung nagano kami ni Jing sa Bacolod, nagano kami. Hindi, nagsama kami ni Jing. Hindi, ito nga, di pa tapos. Pagkatapos namin ni Mara, pagkatapos namin ni Mara, alas 2 yung flight namin. Alas 2 dapat andun ako sa airport. Natapos kami mga 12:30 or 1. So, ang ano naman, ang weird naman kung matutulog ako. Kasi 1, 2, dapat 2 nandun na ako. So, dapat umalis na ako ng 1. Tama, mali. So, usapan namin ni Sir Jing, 1:30, nasa condo na. So, medyo late siya ng konti. So, at least, sakto naman. Okay, pagdating namin doon, check-in naman kami. So, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, bro, sinasabi ko sa kanya, bro, game plan, pagdating natin sa Bacolod, okay, kakausapin mga leader mo, ite-technical mo para pagdating doon sa how to invite, para maganda ano natin. Ang malupit niyan, pati siya, hindi pa na nakatulog. So, hindi na siya natulog, hindi ako natulog. So, pares kami hindi tulog. Tama, mali? So, pagdating namin doon, God is good lang talaga kasi yung organizer namin doon talaga sobrang lupit. So, ito yung pag-uusapan natin. Ang topic natin ngayon, teamwork. Okay? So, pagdating ko doon, may kotse na, meron ng driver, may nagbuhat na ng gamit, may nag-welcome pa, may bumate, may positive vibes na talagang tuwan-tuwa yung tao na nakita kami. Alam mo yon, talagang sinundo kami. Tapos ang ganda ng hotel, grabe. Yung taste, yung talagang nakuha nila through the years na rin siguro na magkasama kami ni Ate Jocelyn, yung taste na sinasabi ko, pinakikinggan niya pala talaga pag nagbe-mentoring kami. So yung hotel napakaganda, seryoso. Kompleto, merong sa baba, merong pwede mag-present, yung sa taas, alapit lang doon sa lugar, nasa city. Sobrang perfect, God is good talaga. Tapos, may gym, nakapag-gym kami dalawa ni Jing. So, pinakita ko kay Jing yung buhay kasi alam nyo ba, although mentor ako ni Jing, pero hindi niya pa rin, may mga parts pa rin siya na hindi niya nag-iintindihan kung paano maging M-Club. Nag-gets nyo? M-Club na siya yan. Pero may mga parts siya nagulat na, yung pala yun, bro. Diba, Sir Jing? Yung pala yun yung sinasabi mo na, ito pala yun. Kasi, hindi mo makikita yun unless sasamahan mo yung mentor mo. Kaya di ba kinukwento ko sa inyo, yung kay Piwi dati, sabi ko, siguro si Piwi hindi naman talaga nag-network na tanghali. Ano lang, pinupush lang kami niya para mag-network kami. Dahil sa tawag sa akin si Piwi, tas gusto mo, chiki ko. Sabi ko, sakit mo naman magsalita. Ikaw hindi ka, para sa isip ko, ikaw hindi ka nag-network kasi sa bahay ka lang, sa condo ka lang. Kasi, alam mo, ginawa ko one time, wala pong paapaalam. Kaming dalawa, si Piro padala ko nun. Pumunta ako kay Piwi, tanghalin tapat. Alam mo, ako pa napahiya. Bakit? Alas 11 yata nun, alas 11. Nakabihis na siya. At take note, may kausap siya ng 11:30. Sabi ko, pinadrive pa sa akin yung Chrysler. Kasi dala niya hammer that time. So, ang bottom line, ginagawa pala talaga ng mga mentor. Nung nakita ni Jing yung buhay ko, everyday na ginagawa ko yung nagulat siya, ganun pala talaga ang network marketing. Ganun pala talaga yung hataw. Hindi pala yung ipagising na talagang wala kami ginagawa, pero may ginagawa pala talaga. Nagets nyo? So, siguro, pwede ka ba mag-share ng konti bro kung ano yung mga na-experience mo sa Bacolod? Yun. Hi, good morning. Good morning ulit. Good morning. So, ano ba na-experience ko? Actually, itutuloy ko lang yung sinasabi niya, ni Mentor Aaron. Actually, nung ano ba tawag doon, nung ako yung nag-intro, okay, ang daming tao, nakakaba, pero sabi ko, kaya to, yun, naging successful naman. So, habang nag-boom siya, ano mo yung parang na biglang may dumating na maraming tao, kagaling ko. Diba, kung andito si Mentor Aaron, sasabihin ni boom muna. So, ang ginawa ko, huwag na po pumasok, okay? So, kasi talaga kami, mainit, talaga ang daming tao, so ang ginawa ko na lang, sabi ko, hindi naman magagalit si Mentor Aaron kung ako na mag-boom. Actually, habang binubong ko, yung, ano ba tawag doon, yung manager ng McDo, or parang nagagalit na kasi akala niya, lumalang kami, hindi. So, dahil walis yung kalahati dito. Imagine mo, punong-puno to, McDo yan, sa labas, yung kalahati nito, yun yung binubong ko. So, sabi ko, grabe talaga, God is good.
wala pa kami tulong, okay, puyat kami, pero wala eh. Nawala yung ano mo eh, yung puyat mo eh. So, ibig sabihin, ang ganda talaga ng ano namin, ng team mo. Isa pa sa mga natutunan ko, pagpunta mo doon, dapat ano ka, handa ka lagi. Yun yung maganda doon. Isa pa, dapat lagi kayo may communication ng mentor mo, kahit na may mga kakaibang okay. So, ano ba yung natutunan ko doon? Isa pa, nung kinagabihan, okay, siyempre tapos na yung boom, hindi pa kami nakakaranas ng pagod muna eh. So, ito maganda habang nag-gym kami, okay, sabi ko, sige, mag-gym lang ako kahit na hindi ko man nagagawa. Bita nga yung chat eh. Hindi lang. Okay, so sabi ko, ganito pala yung ginagawa mo, tinuturuan niya pa ako paano tumakbo eh. Okay, paano mag-push up, ganun. So actually, nagpa-mentor pa ako sa kanya eh. Paano gagawin ng tama, kahit nasabi mo M-Club card, hindi kasi pwede na M-Club ka na, wala ka nang gagawin. Kailangan mag-upgrade ka talaga eh. Tama ba? Tama mali? Okay. So, kailangan mas maganda mag-upgrade tayo. So, yun nga, nag-upgrade ako dahil idol ko siya, pinatanggal ko na yung brace ko. Okay. So, ready na. Okay. So, ano pa ba yung mga natutunan namin doon? Bala kong bumalik doon next month eh. Masaya, okay? So, ito pa. So, talaga napaka-bait ni God kasi pagdating ko doon, wala kami inaksayang oras. Guys, yung mga mag-outbound, ito kasi yung ginawa namin plano eh. Buong sa umaga, ikaw na kagad gumawa ng schedule. Alauna, boom. Alas 3, boom. Pagdating ng gabi, i-gather mo na yung team mo. Wala mo lang boom. Training, kasi yun ang pinaka-importante. Kasi ang tanong, pag alis mo, pagka-payin mo, o pagka-payin nila, anong gagawin nila? Sino yung team leader na tatayo doon? Hindi pwede yung papayin ka lang na papayin. Okay, so, baliwala yun. Kasi mas maganda pag alis mo, pagbalik mo ng Pilipinas, pagbalik mo ng Manila, okay? Tayo na, okay? Soon. Ba't ka pala sa ating Pilipinas? Kasi bahala ko this coming pagpasok ng BER, pagpunta ako ng Singapore. Pero hindi ko na sinasabi kung anong BER, okay? So, yun, pagbalik ng Manila, yun. Pagbalik ng Manila, make it sure na meron tayong taong pinaka-leader doon na kapag tinawagan mo siya, okay, alam na kung ano yung gagawin. Base sa itinuro mo. So, ako talaga ang tinuro ko how to invite. Yun naman talaga yung puso ng networking. Tama ba? Yes. How to invite, and then, siyempre yung technical, pinaka-importante yun. And then, yun, kung paano gagawin ng tama yung negosyo natin. Yung mga sasabihin ko. Then, pagkatapos noon, siyempre kung may budget ka naman, okay, try mong ilabas yung mga bago mong leader. Bakit? Kasi sasabihin mo, payaman. Minsan i-treat mo sila. Kasi mas nakikita nila kung, wow, ito pala yung ginagawa nila. Nakaka-excite. Actually, meron nga akong team leader doon, 1 taon na palang hindi sumasali. Kahit 1 taon na, ano nangyari sa akin? 1 taon ng member, pero hindi pa rin alam kung ano yung gagawin, meaning hindi pa ganong active. So wala pa kami ganong tinuturo, so nakikita niya na, habang nakikita niya yung samahan namin, at that time, nagturo kami, sabi niya, ay grabe, ganito pala si, ano ba, gwapo naman niya, si Mentor Aaron, sabi pumulong mga sa akin eh, okay? Ganito pala, katindi, akala ko sa panaginip lang namin kayo makakasama. So, nakakatawa lang na guys, ganito lang guys, subukan nyo mag-outbound, make it sure na mga leader ninyo nandoon at yung mga natutulog, posible kasi mag-isip. Tama mali? Okay? So, guys, yun lang yung share ko. At iba pa, grabe, naalala ko talaga sa kabilang company pa, pero start ko nakasama si Mentor Aaron. Nagsisimula pa lang ako noon. Pero ito, pangalawang, kasi nung una kami nagsama, nag-inuha kami. Gabi na yun. Okay? So, pagdating ng itong pangalawang pagsasama namin sa labas, okay, mas matindi. So, naniniwala ako, pagdating ng pangatlo, mas malupit pa yun. Yun yung
yun yung baon ko eh. Actually, ayaw ko talaga sa... Hindi, totoo yun ha. Medyo parang ayaw ko pa sumama noon. Sabi ko, baka may dahilan. Kaya niya ako sinama. Yung pala, pagpunta ko doon, yung team ni Joey, meron, team ni Zoilo, team ni Mara, team ng OFW ko nagsama-sama. Sabi ko, ito pala yung dahilan. Okay, so, and then sabay mentoring kami dalawa ni Aaron. Ni brother, ni Sir Aaron. Yun. So, yun guys. Please. Yun. So guys, yun lang naman yung natutunan ko. Talagang napakasarap at sobrang happy yung pag-outbound. Guys, maraming salamat sa inyo. Ay yung sinasabi kasi sa mga hindi po na liliwanagan ko lang, yung sinasabi ni Jing na grabe hat, naramdaman niyo ba yung gigil niya? Hindi yun sa pain eh, hindi yun sa pain kasi ang pinaka na bakit siya nang gigigil kasi yung maraming nabuksan sa kanya na matagal na nakasarado. Yung hindi ko sa inyo 110% tiwala, actually, yun yung hanggang ngayon pinag-uusapan pa namin yun eh. May binigay na niya actually nung nasa Bacolod kami. Kasi nung niyayaya ko siya, sabi ko sa kanya, bro, magbacolod tayo. Ayaw niya. Siyempre, ayaw niya. Parang, bakit ako sama, ganyan-ganyan, kaya mo naman yun, halimaw ko naman, ganyan-ganyan. Diba? Ikaw na lang mag-isa, diba? Pero, ba't ko siya pinilit? Kasi gusto ko ipakita sa kanya. Iba kasi yung sinasabi ko sa'yo, iba yung nakikita mo. Tama, mali? Nung pinakita ko sa kanya, paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan, guys, nabuo sa isip niya, ng todo-todo. Kaya eto makikita niyo yung Jing kaso na malupit ngayon. Hindi ko siya paborito kasi baka si Georgine kasi paborito eh. Hindi, siya lang kasi lumalapit. Nagets nyo? Siya lang kasi lumalapit kaya natuturuan siya. Lumapit ka, tuturuan kita. Nagets nyo? Ibigay mo sa akin yung kwento mo kasi mahirap kasi lumapit ka tapos yung libro mo nakatago. Parang Sir Aaron, mentoring mo ako pero hindi mo pwedeng pakialaman yung sinasabi yung buhay ko. Hindi mo pwedeng pakialaman yung paano ko mag-isip, paano ko mag-ganyan. Sabi ko, kasi yan eh, holistic kasi approach natin eh. Tama, mali? Tama. Nagiging ba ako? Yes. So, kailangan kasi ipakita niya sa akin yung buong buhay. Hindi ako magaling. Madalas lang ako nagkakamali. Nagiging ba ako? Parang sinasabi Sir PB, hindi kami magaling pero madalas sila kami nagkakamali. At sa pagkakamali namin kapatid, marami kami natututunan. Nagets nyo? Pwede ko ba hingin yung respeto? Kasi bakit? Hindi ako perpekto. Once na makita mo magkamali, pwede po bang tignan mo na lang at respetuhin mo na lang na nagkakamali din ako? Okay lang ba yun? Kasi ikaw nga, sabi ko nga madalas ikaw nga napakadaming pagkakamali, hindi kita hinusgahan Sa dinami-dami ng pagkakataon na nagkamali ka, sa 10 beses, never kitang hinusgahan. Pero bata ko 1 beses na ako nagkamali, hisgahan mo na agad ako. Inayawan mo pa ako. Tama, mali? Hindi ako sinasabi ko lang, baka mentor mo ganun ang nangyayari kasi sa'yo Baka yung mentor mo ayaw mo na sa kanya kasi 1 beses ka na hindi ka na sinipot ng bomb. Alam mo yun, hindi ka lang pinag-training, ayaw mo na sa kanya. Pero nung nagsisimula ka, power ka sa kanya, power ka upline, power ka mentor. Hindi ka sinamahan, hindi ka na power. Nag-gets ba ako? So, yun nangyari sa amin kasi dual purpose. As a mentor kasi, like ko sinasabi, magbubom ako pero magbibuild ako ng tao. Hindi naman porket sinabi ko magbibuild ako ng tao, tiga Bacolod lang Pwede ko naman kasi i-build yung taong kasama ko Tama, mali? Kung di man kami maging successful sa Bacolod, okay lang. Kasi darating ang time magiging successful kami sa ibang lugar, naniniwala ako ron. Kasi kung hindi ka para doon sa lugar na yan, huwag mo pilitin yung sarili mo. Makakuha ka lang ng mga kataba. Alam mo yung kataba? Gusto mo laking isda, ang makukuha mo kataba, yung maliliit na ganyan. Gurame, yan. Di ba? Tilapia ang maliliit, galing kanal. Di ba? Yan lang makukuha mo kasi pinipilit mo yung sarili mo dyan Alam mo yung one thing na, nakikinig mo ba kayo? Yes! Yun nangyayari kay Sir Matt, yung pinalabas ko siya na ganyan, pero doon pa rin siya bumabalik. Totoo yun. Kasi bakit dito pa rin siya nag-isip sa Pasig? Naniniwala ako sa kanya, yung susunod na grupo ng leg niya, manggagaling sa Manila. Naniniwala ako ron. Kasi sabi mo crowded na dito, kapatid hindi crowded dito. Hindi mo lang hinahanap yung tamang tao. Kasi dito ka magsimula sa gitna para gumanon. Kasi pag nagsimula ka sa dulo, malabong gumanon. Nagigets ba ako? Yes. Common sense. Sa nagsisimula, di ba dapat sa gitna? Para yung takbo mo, pag ganon, tsaka pag ganon.
Guys, yo? North, west, east, south, kung ano pa man kailangan mong sabihin. Basta magsimula ka rito. Para doon ka magpunta, papunta ka ng... Andali kay Sir Matt. Pumunta siya ng... Hindi ko rin paborito si Sir Matt, ha? Siya lang di yung malapit kaya natutulungan siya. Guys, yo? Nasa Pasig siya, pwede siya pumunta ng Santa Rosa. Yes or no? Pwede siya pumunta ng Commonwealth. Techno Hub. Nasa gitna kasi siya eh. Imagine niyo, doon siya nag-stay sa Santa Rosa. Pupunta siya ng Techno Hub. Ang hirap naman nun, from south to north. Iniisip mo pa lang, parang pagod ka na eh. Mag-tricycle ako, magiginito ako, wag na lang. Kaya nyo yan, strong side kayo eh. Tama mali. So please, nga pala, wala ko sana ako maririnig na kaya mo na strong side ka na. Wala sanang ganun. Susuportahan kita, weak side ka na eh. Kailangan tuloy-tuloy pa rin tayo. Walang strong side, walang weak side. Agets? At huwag kayong magtatampo sa upline nyo kung doon siya nakafocus. Kasi baka sinasabi niya sa'yo na indirect, kaya mo kasi. Teamwork. Pag-usapan natin ng teamwork. Bakit naging successful ang presentation sa Bacolod? Kahit 1 week lang. Kasi po, nung humingi ako ng suporta sa inyo, na magbago ka ng cover photo mo, and then mag-post ka ng about sa Bacolod, may gumawa, may hindi. Pero okay lang. Okay lang. Kasi alam ko sinuportahan mo pa rin. Nag-gets nyo? So sa mga gumawa, maraming salamat po. Sa mga hindi gumawa, maraming salamat din po. At sa mga nag-post, maraming salamat po. At sa mga hindi nag-post, okay lang. Maraming salamat din po. Okay? May effect kasi yan eh. Nag-gets nyo ba ako? Yes. Kahit 1 month ang preparation natin kapatid sa outbound na yan, kung walang sumusuporta, pati yung organizer, hindi sumusuporta, bali wala. Nag-gets nyo? As a team leader, kung kunyari part ka ng big bomb, ng outbound, tapos naramdaman mo dapat mo tong gawin, gawin mo. Nagets mo? Kasi minsan, magdadala ba kaya ako ng pentel pen? Ay siguro maisip naman ni ng organizer yan eh. Tama mali. Magdadala kaya ako ng whiteboard? Naku, maisip naman nila yan. Siguro ang dami naman nito maisip nila eh. Eh pagdating mo doon, sana nagdala ako. Nagets mo? Kung ano mo na dapat kong i-remind yung speaker namin. Ikaw, kung naramdaman mo yon, gawin mo. Huwag ka na maghanap ng, kaya siguro nila yan. Nagets? Tsaka naging successful nga rin pala yung paggaling ko nga pala ng Bacolod. Pag after ko ng Bacolod, pumunta ako, pag uwi ko ng tanghali, diretso ko nung gabi sa Santa Rosa. Calamba. Okay, so ang dami ulit ang ang daming pay-in ulit doon, ang daming challenges din doon, ang dami din nangyari. Pero, to cut na long story short, napakaganda ulit na nangyari. Teamwork din kasi ulit na nangyari. Okay? So, meron akong share. Ayan. Talking about teamwork. Ay, good morning pala. Morning. I'm Erit. Asawa niya. Member din ako. And then, yun, teamwork yung naisip naming topic ngayon kasi nga, di ba, sunod-sunod yung mga nagiging outbound schedules and not just outbound, pati na rin sa office. Kung di ako magkakamali, sino nandun nung Saturday sa office? Alam ko merong naging pagsubok, medyo mainit na dahil summer, medyo lalo pa uminit nung Sabado. Pero nakakatuwa dahil nga sa tinatawag nating teamwork, may mga nag-training sa baba, si Mentor Kate. Hindi lang team niya, hindi lang team 7, may mga ibang team na sumuporta dahil while ongoing yung training sa taas with surging naman is yun nga naging simultaneous. So, ano ba ibig sabihin talaga ng teamwork? Diba, we always hear that teamwork makes the dream work. Diba, lahat tayo may mga pangarap dito. Maging successful, magkaroon ng time and financial freedom, maging hawa yung buhay and all. Pero kailangan para mag-materialize yung dream at pangarap natin para sa sarili at para sa bawat isa, kailangan makipagtulungan tayo. So, yung teamwork kasi na sinasabi, ito pinost ko nga nung isang araw sa picture namin na teamwork divides the task and multiplies the success. Okay? When we say teamwork, di ba minsan yung simpleng whiteboard marker na naisip mong dalhin, nakatulong ba sa success ng presentation? Yes. Yung naisip mo na simpleng bagay na mag-invite, nakadagdag ka ba sa attendance ng room? Yes. So, yung mga maliliit na bagay na kapag ginagawa natin, mas nagiging maganda yung resulta. So, wag nating isipin na kapag merong
pinagawa yung mentor natin, yung leader natin, yung upline natin, ay inuutusan lang ako niyan. Ay, ganito, ayaw niya lang gawin yan. Hindi po. Kailangan talagang i-divide natin yung task. Kasi, yung task na binibigay sa'yo, actually, dapat nga you will feel more empowered eh. Kasi ibig sabihin, binigyan ka niya ng, in-entrust ka niya ng isang bagay dahil nagtitiwala siya sa'yo, alam niya na kaya mong gawin yun at in-empower ka niya na magkaroon ng papel, magkaroon ng bilang dun sa pagaganap na event na yun or activity na yun. Yun yung pinapractice natin sa bawat centering, sa bawat training, sa bawat BOM na ino-open to all natin. Okay? Na hindi namin yan kasi baka mamaya isipin nyo na syempre pinapagawa nyo yan kasi lahat naman kayo under namin, kikita rin kayo sa amin. Guys, mali po yung ganong mindset. Dahil kung yan pa lang naiisip mo, baka yan din yung maiisip ng future group mo sa'yo. Kaya hindi sila nag-i-invite kapag may BOM ang tawag dito, yung grupo mo na to. Kasi isipin niya na, ay naku, kaya lang naman kami pinapasupport dyan kasi ganito, ganyan. At nagsisimula po yan sa iniisip pa lang natin na hindi ganun yung pangarap ng mga mentors nyo para sa inyo. Lahat po yan may purpose, lahat yan may dahilan, at lahat tayo may matututunan from there. So, kapag binibigyan kayo ng pagkakataon to share the presentation sa ibang lugar, actually, yun ngang Bacolod, parang kung iisipin mo, syempre, yung mga mag-i-invite, yung mga may prospect sa Bacolod. Pero nung nag-request si Sir Aaron na palitan mo yung cover photo mo, mag-post ka ng BOM sa lugar na to, maaaring wala kang team doon, pero dahil pinost mo yun, nakita ng mga tao, nakita ng mga Facebook friends mo na, ay grabe na pala talaga yung negosyo ni John John. Si John John yung una ko nakita. Grabe na pala yung negosyo ni John John, umaabot na hanggang Bacolod. Parang, kung isipin mo, maaaring si John John, wala talaga siyang invite doon. Pero dahil nag-obey siya sa isang maliit na request, ano ba naman yung palitan mo yung cover photo mo? Ano ba naman yung i-post mo yung nakakapag-post ka nga ng walang kwentang bagay, nakakapag-post ka nga ng selfie, ano ba naman yung i-post mo yung BOM sa Bacolod? Kahit wala kang prospect doon. Napatunayan mo na marunong ka mag-obey. So by obeying, by showing that obedience, may naging effect yan. Akala mo wala, pero meron. Kasi, nung nakita ng mga friends mo na, ay grabe, yung maabot na pala ng Bacolod, ay grabe, may presentation pala sila sa ganitong lugar. Hindi naman ikaw yung nag-BOM doon, hindi naman ikaw yung namasahe, hindi naman ikaw yung... Palagpasin mo natin. So, hindi naman ikaw yung gumastos, pero nagkaroon ng effect yan. Kasi nakita ni Lord na marunong kang sumunod. Alam niyo yung obedience is a place of blessing? Ilang beses ko na narinig yan sa church, sa Bible study, kay Ninong Robert. And we are always reminded na kapag sumusunod ka talaga, may mabuting nangyayari. Kasi mahilig tayo sa outright eh. Mahilig tayo sa instant. Gusto natin pag sumunod tayo, kailangan may makita akong pay-in. Kailangan makita ko yung resulta ng ginawa ko. Hindi ko po yan inaalis. Siyempre, kailangan, minsan gusto talaga nating makita yun agad-agad. Pero sometimes, you have to, parang yun nga, yung sabi rin ni Pope Francis na, you should allow God to surprise you. So, you just obey. Let God, let the universe conspire and reveal itself to you na merong blessing talaga. In a way na hindi mo, kaya sa iba, parang God moves, love moves in mysterious ways. Actually, ayun yun eh. Parang meron ka kasing inobey, that's why dumadating sa'yo yung mga bagay. So, eto hindi na siya pero gusto ko ring itakal yung kanina sinabi na ni Sir Mike na yung agila at saka yung sinabi ni Dada na yung paghahanap mo kasi ng agila, dadating yan, di ba, pag prepared ka. You hear that from a lot of leaders, no? Na talagang darating lang yan kung ready ka na, kung prepared ka. Kasi ihahalin tulad ko lang po sa pagiging isang magulang. Kasi alam nyo naman po na kami ay may anak na. So, parang yung pag-aalaga ng isang leader, ng isang agila sa iyong team, parang pagkakaroon niya ng anak. Diba? Maraming mag-asawa ang nagdadasal na biyayaan ng anak. Tama po ba? Maraming couple na nag-aasam na mabiyayaan ng baby. Pero hindi
sa lahat ng pagkakataon, binibigay yun. At hindi sa lahat ng pagkakataon, binibigay yun sa oras na gusto mo. Okay? Just last night, I went to a wake. Sa burol po, burol ng isang baby. Ang baby po ay 5 days old. So, syempre, parang, ang tawag dito, syempre medyo malungkot yun dahil, excited na yung mga naghihintay sa kanya, yung mga expected parents and all, and the family members. Pero, imbis na malungkot, imbis na i-ano ko sila na, sayang nga, no, dapat ganito, ganyan. Ako, tinake ko yung opportunity na yun to minister in a way na sinabi ko dun sa tatay nung baby na kapatid po yun ng best friend ko, nasabi ko sa kanya, kaya mo okay lang yan. At least meron kang isang angel na nadagdag sa heaven. And at the same time, God kasi knows the perfect timing. He only knows. Only God knows kung kailan yung perfect timing. Maaring hindi pa talaga siya binigay sa'yo sa ganitong panahon because inihahanda ka niya. Dahil alam naman po natin, ang pagkakaroon ng isang anak ay hindi biro. Dahil akala ko nung pagka-baby, papagatasan mo, papadiaperan mo. Pero di ba pagkatapos niyang mag-diaper, ay hindi na siya nagda-diaper. So pwede na siya mag-potty train na na siya, ganyan, ganito. Tapos papasok na sa school. Mas magastos pa pala. Parang hindi tumitigil. Parang ganun din sa pagbibuild ng isang leader. Kasi parang akala mo pag M-Club na, tapos na yung role ng mentor mo sa'yo, ng upline mo sa'yo. Sa totoo lang po, hindi pa. Hindi po yan tumitigil parang sa pagkakaroon din ng isang anak. Kaya dapat, yung proseso na ipinapa-experience sa inyo, talagang i-treasure nyo, intindihin nyo, and yung obedience na, yung pakikipagtulungan, even if tinatanong mo na sa sarili mo na, crossline ko, kailangan ba talagang makipag-ano ko sa kanya? Yun nga yung kwento nga ni Grace, di ba? Tinanong niya ng, girl, saan ka? Pero, nagkaroon siya ng tagabong. Nagkaroon siya ng partner para matulungan siya to present the business dahil marami siyang kakausapin. So, yung mga tanong minsan sa utak natin, dapat i-dismiss natin yun and just focus on your goal, eyes on the prize, and be obedient. Kasi kapag sumusunod ka and lagi mong inaalala yung mga natututunan mo dito na yun nga yung pakikipagtulungan, yung teamwork, hindi lang po yan salita, pinapakita po yan sa gawa, makikita mo yung resulta, unti-unti. Kasi parang gusto lagi natin yung insta-pay-in. Hindi lahat po nabibiyayaan ng insta-pay-in. Congratulations sa mga nagkakaroon ng insta-pay-in dahil syempre it's a good thing pa rin. Pero kung hindi man nangyayari sa'yo yun, okay lang, smile lang. May tinuturo sa'yo. Baka kailangan i-prepare ka pa. Para pag dumating sa'yo yung insta-pay-in, minsan kasi pag dumating sa'yo yung insta-pay-in, ay shucks, first time ko, nagagawin ko. Taranta ka pa eh. Diba? Okay, saan ko idudugtong? Saan ko idudugtong, doon ka palang mag-iisip. Pero kung inaalala mo talaga yung proseso na, ganito nga pala kapag may pay-in, syempre may username, paano mag-encode, etc. Dapat lahat po yan isinasapuso talaga natin. Pwede mo bang kamayan yung katabi mo? Sa yung sa katabi mo, congratulations. Congratulations! Meron pang insta-pay-in. Kamayan mo, sige pa. Congratulations yan, sige. Meron pang insta-pay-in, sabihin mo. Congratulations. Yan. Marami kang insta-pay-in. Marami tayong insta-pay-in. Marami tayong insta-pay-in. Congratulations. Yan, okay. So basically, marami ba kayo natutunan? Yes! Sino marami natutunan? Taas ang kamay. Okay. So, sa lahat po na natutunan natin, mga kapatid, pwede ba i-apply natin? Yes! Sa lahat ng mga na-realize nyo, pwede bang sa puso natin, sa buhay natin. And siguro for the last sharing, pwede ko bang ano pa ulit yung, pwede pa? Meron ko bang sabihin?
Hindi kasi di ba yung, ito, malamang alam nyo na rin to, yung spelling ng word na team, di ba? T-E-A-M. Ayan, alam, naririnig ko na, no? Ibig sabihin po ng team or may ano dyan, acronym, together, everyone achieves more. So, parang inano lang, sinamarize lang din yung teamwork divides the task and multiplies the success, di ba? Kapag kasi nagtutulong-tulungan, pagsama-sama, di ba? May hashtag pa nga tayo, iba pagsama-sama. Pag ginagawa natin yun ang magkakatulong, yung sama-sama, mas marami yung nagiging resulta. Di ba? Pag nakita ko rin yung post kanina ni si Kat, Miss Kat ata yun, si Mentor Kat, yung if you want to go fast, go alone, something like that, di ba? But if you want to go far, parang you have to be together. Go together, something like that. Na, kasi yung sinasabi namin na, ato, update ko na lang din kayo. Right now po ang Team Prestige, we're 16,938. That's our count. So, 62 members to go before we reach the 17,000 mark. Yes. So, bukas lang, kaya na yun, no? Kung hindi matatapos yung linggong to, surely 17,000. Surely. So, ganun kabilis, ganun ka, Facing. na hindi mo namamalayan, ganun nag-grow yung team natin, yung family natin. Pero, hindi namin yung ginagawa ng kami lang dahil kayo po talaga, yung essence, kayo po talaga yung bumubuo ng pamilya na yun. That's why, yung sinasabi namin na, gusto namin kayong akayin, gusto namin kayong ilipat sa buhay na masaya, sa buhay na maginhawa, sa buhay na payaman, sa mindset na bukas, sa mindset na punong-puno ng possibilities, sa mindset na hindi nalilimit ng mundo, hindi nalilimit ng box, diba? Gusto namin kayo ilipat doon eh. Kaya, para magawa natin yun, kailangan magtulungan tayo. Huwag tayo mag-ilahan pababa, mag-ilahan tayo pataas. Yung mga inggitan, yung mga petty problems o maliliit na issue na dapat hindi na ginagawang malaki. Dapat yun yung ano natin. Kasi minsan, sa totoo lang po, kami pag nakakausap namin si Sir Biwi, si Sir Anton, si Sir Rico, our president, parang nare-realize namin, sobrang dami naming arte na sa totoo lang, mas marami pang, yung president natin, mas marami pang iniisip kaysa sa atin. Na yung mga maliliit na concern natin, tayo na yung mag-step up at gumawa ng paraan para makatulong. Hindi yung makakadagdag pa tayo na, ang init naman kasi sa office ganyan, ganito ano naman kasi, guys, we know that we feel you. Pero, kailangan give and take tayo dito At kailangan nga teamwork. Diba? Ka-team natin, hindi lang po tayo sa team, kundi pati yung company. Dahil nandito tayo ngayon sa One Bro. Diba? Sabi nga ni Mentor Piwi, kung siya naman talaga tatanungin, ito na yung last company niya. So, we can make this work kung we do this na tulungan. Hindi yung, gawan niyo ng paraan yan. Walang aircon, wala na akong gagawin. Hindi po ganun. Kailangan, ikaw, nag-step up ka. Hindi yung ikaw yung isa pa sa, buwisit naman kasi, ganito naman kasi, yoko na. Hindi kung lahat, ganon, parang wala naman talagang perfect na company, walang perfect na upline, that we always say that, only God is perfect, di ba? Hindi ka rin naman perfect, so, lakas naman ang loob mong mag-arte-arte na parang nabigay mo na ang lahat-lahat, di ba? Alam mo na mayroon kang potensyal, kaya mo naman palang mag-com Kaya mo naman palang kausapin sa mini-staff Alam mo na may pinagdadaanan sa office, ikaw na mag-step up, ikaw na gumawa ng solusyon. Hindi yung dadagdag ka pa sa problema ng mundo. Masyado nang maraming problema ang mundo para dumagdag ka pa. Tapos sasabihin mo, ba't ako naghihirap? Bakit hanggang ngayon, dito pa rin ako? Guys, kaya ako sinabi yung bilang natin ngayon. Kayo po ay umigit ko po lang 17,000 na tao na gusto namin iangat ng kahit isa man lang na step, unti-unti sa mas magandang buhay. Pero kung ikaw, hindi mo iaangat yung sarili mo, isang step lang, mahirap yun. We need your help, we need your support as well. Tama, mali? Tama. May gano'n. Yun yung inaano namin na... Share ko lang naman, madoktokan ko lang yung sinasabi na asawa ko. Makakat ko lang siya. Ang ganda kasi nung sinabi ni Sir Piwi kahapon, kasama na naman kami.
So, sabi niya, abangan mo bro si Juan bro. Ito yung kumpanya na pagmamalaki mo at sasabihin mo na, nakalimutan exact words niya eh. Pero ang sabi niya, parang gano'n eh, parang daratingan tayo pagmamalaki mo si Juan bro, na ito yung pinakamalupit na kumpanya sa buong mundo. Kasi yung sinasabi niya na, sinabi sa amin, and we quote, na ito na yung last na kumpanya ko, malaking bagay sa akin yan. Kasi, wala namang perfecto, pero yung binitawan ni Piwi yun, yung salita niya na gano'n. So lahat gagawin natin para mag-work itong Juan bro na to. Yes. Okay ba yun? Ang part nyo, mag-market tayo, mag-network tayo. Ang part namin as a leader, kami sasalo ng mga problema. Kung ano man ang problema, pagtulungan natin. Tandaan nyo, ang problema, hindi po pababa, pataas. Huwag ka magkukwento sa mga downline mo ng problema. Okay. Maniwanag. Baka mamaya sila yung sinasabihan mo, alam mo, Juan bro, pangit talaga eh. Sige, so, pumunta ka sa taas, a-apply mo kung anong problema mo. Tsaka tandaan nyo, 2 tao po ang pupunta sa isang may apoy. May sunog. Isa pong taong may dalang gas o yung isang tao may dalang tubig. Kung tandaan mo, kung ikaw yung tipo ng taong wala namang mas magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Naintindihan mo ba? Hindi ko lang ba't namin sinishare to ngayon sa inyo, pero kasi teamwork nga, kailangan natin magtulungan. Pag may problema, narinig mo si upline, may chinichismis sa'yo na ganito, alam mo si ganyan, yung upline na ganyan, may ano yan eh, ganito ganyan yan eh, nakita ko sa ano yan eh, may, nako, ikaw naman, oo nga. Huwag ka na magsalita, talaga, sige, God bless you. May business kami. Pero sabi nga namin madalas eh, sobrang pandami mo kailangan gawin para maging negative. Tama? Nalaman ni Sir Jing yan eh. Sobrang dami pa na. M-Club yan ha. M-Club yan. Na-realize niya na sobrang dami niya pang gagawin para mapunta dito sa mindset na ganito na meron kami. May kausap nga kaya ako natatawa kanina. Habang nasa Bacolod ako, may tumawag sa akin leader. Okay? Kinausap niya ako. Kasi may magbobome yata sila. Kinausap ko siya. Kinausap din niya ako. May nag-usap kami. Okay. So nag-usap kami, di ba? Nung nag-usap kami, sabi niya sa akin, yung totoo bro, nani-negative ka pa ba? Kasi parang hindi na kayo nani-negative eh. Tama mali. Parang kayo mga emblem, parang ano nagpapalungkot pa sa inyo? Sabi ko, actually, nagpapalungkot sa akin. Wala akong maisip. Sinabi ko na lang, nagpapalungkot sa akin yung mga taong tinutulungan mo pero ayaw nila tulungan yung sarili nila. Tama mali? At saka sabi ko, yung mga taong nung simula nagtatanong, paano to, paano ganyan, natuto ng konti, nakalimutan na magtanong. Tama? Tama ba, Sir Jing? Tama. Hindi ikaw yun. Pero nakakatawa kasi si Sir Jing, nung palipad kami ng aeroplano, takot pala siya dun sa pagganon. Yung take off. Hindi ako nagsasabi, normal naman yun. So hindi pa yun yung bloopers mo, hindi pa yun. So wala pa yun, isa lang yun sa mga tawa ng Porsche. Talagang alam mo ba't ako masaya nung ano, kasi ang dami ko rin natuklasan kay Sir Jing. Kaya nung palipad pala na gano'n, sabi ko, ba't parang natataranta ka? Sabi niya, bro, naano kasi ako rin sa ano eh. Ang ginawa ko, pinaano ko sa kanya, nilabas ko yung cellphone ko, nilabas ko yung camera, binidyo ko siya. para makita niya yung itsura niya. So, ang nangyayari nun, hindi niya na napansin yung fear niya na napaakit na yung aeroplano. Ang ano lang niya, nagkukulitan na lang kami. So, one way lang yun na ko sa kanya, hindi ko pwede hawakan yung kamay niya, kaya natin ito together. parang ang weird naman nun, di ba? Parang kaya natin ito, kapit ka lang sa akin. Baka makita din yung katabi namin matanda, baka isipin, baklaan lahat. Di ba? Pangit naman yung gano'n, di ba? So, ginawa ko, binidyo ko na lang. Hindi ko na mapakita sa inyo yung video. Kasi ang cute niya. So, grabe nung talagang nakaganon si Sir. Sabi ko, binibidyo ko, tatawa na lang siya. So, na-divert ko yung ano niya. So, yun, nakakatuwa lang kasi parang, ang mentor mo nandito lang yan. Kala mo walang pakialam yan, pero nandito yan. Sabi nga namin madalas you can see me but I feel you. Nagets nyo? Alam kita, kumbaga, hinugi ko sa tadyang ko eh. Kumbaga, sa Team Prestige,
most of the members ng Team Prestige, dahil ako po yung team leader nyo na talaga na-bless ako na kayo po yung nililid ko. Kahit pa paano, 85% kilala ko eh. 85% ramdam kita. Kahit nga minsan si Dada nga, nung bagong sali siya eh. Naalala ko, biglang sabi niya, paano mo nalalaman na ito yung naisip? Paano nalalaman? Kasi once na pinanganak ka na sa Team Prestige, sometimes parang, alam mo yun, parang nag-gets na kita agad eh. Alam mo kung bakit? Kaya yung sabi kung bakit? Bakit? Like a truck slide. Ano niyo like a truck slide? Isa sa mga attitude nyo, meron ako. Isa sa mga ginagawa mo, ma'am, meron ako. Isa sa mga kalokohan nyo, meron ako. At napakadami ko nun. Nag-gets mo ba? So, huwag ka magugulat na pagka nagpa-mentoring ka sa akin, alam ko yan, kasi kahit itanggi mo. Kahit sabihin mo may schedule ka, tapos wala ka naman schedule talaga, alam ko yan, ganyan ako dati. Tatawagan ako, kasi siya yung kadate ko nun eh. Nag-gets nyo? Natawagan ako ni Sir Anton, saan ka bro? Dito ko sa UST. Sa UST ako, meron akong kausap eh. Pero ito to, nasa Green Hills kami, nagsha-shopping kami dalawa. Bro, may kausap ako na ganito. Alam mo, nasa kami, nagde-date kami. Nagpo-movie kami. Tama, mali? Tama. So, sa mga, may mga dyan, pag tinawagan kita, sino magsabi ka rin ng totoo, i-surrender mo na lang. Kasi, pag nagsinungaling ka pa, may tantos ka, meron ka pang puntos doon. Nagsinungaling, slash, number 1. Di ba? Mapapansin naman natin yun eh, kasi pag tinanong kita, kamusta, humahato ko ba? Hataw-hataw nga ako pag nakita kita, may exercise kayo sa gilid. Yun pa yung mahataw, di ba? Kitang-kita ko yan, mas masarap yung alam ko yung tabang, alam mo yung tabang network, may tabang kain, tulog. May ganun eh, tama mali. Alam basta, di ko na pwede sabihin sa inyo, pero tumatabang network to. Kasi ang kain ko, madali kami. Ang kain namin, ano mo sa totoo ito, nakalimutan ko siya sa inyo. Yung nangyari schedule namin ni Jing, sa totoo, pagpunta namin daw, wala kaming tulog kami 2 hours bago mag-bomb. Tapos, di siya nakatulog. Ako nakatulog naman ako kasi kailangan ko matulog para may lakas ako. So, after nung bomb, di na kami, dapat magkikiping pa kaming dalawa, first night. Pero hindi na namin kaya. So, natulog na kami. Kinabukasan na kami nag-keeping. Nag-keeping kami, hindi nag-alcohol. Nag-gym kami dalawa. Okay, so nag-gym kami dalawa. So, ready na kami. Per cup na kami dalawa. Hindi pa ako nagbibihis na pang gym ko. May tumawag na sa lobby. Yung paying ko, yung magdidipo. Oy. Sorry. Sorry. Nadalas ako. Yung magdidipo. Sige na, nasabi ko na. Yung magdidipo sa Bacolod. So from 9:30 to 10 a.m. to 12:30, magkausap kami. So, pay na siya. Okay? After nun, si Sir Jing nakaligo na. Dumating na yung mga tao. So, naligo na ako. So, tumakbo yung mga oras, 3, hindi pa kami kumakain ng lunch. Ano oras ang lunch? Di ba 12? So, ang ginawa ko na lang, kunyari magpapahangin ako, pero mainit. Sabi ko, labas lang ako, maglalakad lang ako sandali. Para lang kumain. Tapos tinake out ko na si Jing. Sabi ko kay Jing, kunyari magcha-charge ka, kumain ka na. Kasi may dinala ako, nag-take out ako sa inyo ng pagkain. So, ginawa ko, nung tumayo siya, ako naman umupo. Siya naman yung kumain. So, tuloy-tuloy pa rin yun. Okay, ando pa rin yung mga tao, ganyan-ganyan. So, ito pang pinakamalupit, share ko na rin sa inyo, tao lang din naman ako. Yung experience ko, grabe, kasi nung first day ko doon, last na to guys last na to. Di ba nagising ako? Di ba, natulog ako ng 2 hours, nagising ako. Dumating yung organizer, may dalang food. Di sa to ako, may pagkain. Ano to? Seafood. Sabi ko, sige, power, grabe. Sugpo. Sabi ko, pagdating pa lang, may dala ng plato, may ganyan-ganyan. Di, kain ako, banat ako, yan. Sabi ko, walang suka, pwede na rin yan. Banat ako. Pinagkamay pa ako eh. Kamay pa ako, tapos naligo na ako. Ang ano pa rin ang amoy. So, nag-bomb na ako. Habang nag-bomb ako, sabi ko, uy, sabi ko, ano yun? Sabi ko, 30,000 per day. Sino naniniwala? Sabi ko, habang ko yung mic, sabi ko, may kagulo. Ano nangyayari sa tiyan ko? Sabi ko, alam mo yung mali. Sabi ko, uy, may pagpipigil na nangyayari na. Eto na, sabi ko, ano nangyayari? So, yung ina-apply ko lang yung ginawa yung tinuturo ko kay Grace, yung I cancel, approve, ganyan nangyayari. All the works of the pagsubok lang to, kaya ko to. Mindset lang. Pagtapos ng boom, sabi ko, Lord, thank you very much. Paalis na ako.
Eh syempre, ikaw yung speaker, sir, pa-picture po. Sabi ko, yung ngiti ko nun, dinisure nyo no. Eh may isang grupo na napakadaming cellphone na nilatan. Sabi ko, sige no, pinisure nyo no. Tapos maya, siguro, God is good pa rin, binigyan pa ako ng extension pa. Extension pa ulit ng mga 30 minutes pa na kinaya ko pa. Diyos ko po, sabi ko, yung pawis ko, sabi ko, init, no? Buti na lang mainit. Kasi baka naman isipin nila may aircon tapos nagpapawis ka. Ang hirap naman nun, di ba? Sabi ko, grabe ko, sige pa. Kaya pa to, kaya pa. So, ang ganda naman kasi, nung sabi ko, alis muna ako ha. Na ako kasi mainit eh. Mag-refresh lang ako ulit. Mag-retouch ako, ganyan. Sige po, sir, dalhin nyo na lang po yung kotse ko. Sabi ko, galing mo talaga, Lord. Nung tinan ako yung kotse, nagkakatawa na ako. Pinay ko talaga ng sa hotel. Sabi ko, binati pa ako ng ganyan-ganyan. So, to cut the story short, nagawa ko. Ang problema ko lang, only pala yun. Only for one day. Para ako nag-subscribe. Sabi ko, bakit naman ganito? Yung tipong, ang nakakatawa, di mo napansin yun eh. Di ko rin sinabi kay Sir Jing. Kasi pag sinabi ko kay Sir Jing, baka mataranta siya. Baka isipin niya na siya na lang palagi magsasalita. So ginawa ko, every now and then, nalimutan ako, wait lang. May gagawin na ako, sandali ha. Ang pinaka-challenge pa namin ni Sir Jing, yung lock namin sa pintuan, sira. So wala kami susi. So every time na papasok kami, papatawag namin yung mga housekeeping. Yung housekeeping, tatawag kami na papasok po ako. Pagpasok mo, paglabas mo, papasok po ako, pakibuksan ng bed. So, to cut na lang story short, kilala kami dun sa hotel. At pinsan pa niya yung nakakatawa, yung pinsan ni Lecho, nandun pa. So nabomb ko yun, nabomb ko pa. Tapos habang binubomb ko rin, nagpipigil pa rin ako. Teka, kaya ko pa. Kasi nga nakasubscribe ako sa Anli eh. Sa tinawagan ko si Eric doon, sabi ko, dear, Anli pa to? Ba't yun ito? Sure na Anli to eh. So yun, so nakakatuwa lang. Grabe yung, sabi ko di ba, kung may blessing, merong challenge. Pag may challenge, merong blessing. So may challenge ako nun. Pero merong blessing. Pag may blessing, merong challenge. Vice versa, darating yan. Pero huwag ka nang bibitiw, kapatid. Magdasal ka lang. Pati yung pagdasal mo na rin yun. Okay? So, maganda ba experience namin? Yes! So, sige na nga, kwento ko na rin. Nag-bar kami. Kaming dalawa ni Jing. Eto, share ko sa inyo. Yung totoo, nagpunta kami parang metro walk. Yung parang metro walk nila. So, syempre, marami nandun, marami na andun. Pagpunta namin doon, nagulat si Sir Jing. Bigla ako nagyayana na, sabi ko, huwag natin dito. Dumiretso na lang tayo doon. Yung totoo po kasi, habang naglalakad kami, syempre, ako lalaki, di naman di maningit sa kalaman niya, may tsura ako. Di ba? So, nakita ko sa kabilang table, may sumisenya sa akin ng ganon. Okay. Na ganon, sabi ko, Cory ba? Cory? Parang ganon. Parang, yung minumura ko, parang ganon. Sabi ko, hindi ko siya kilala. So, tinignan ko ulit. Sabi ko, talagang kasi nakatayo, nagharap kayo na lamesa. So, syempre, nakainom na sila, nakikita ko rin, doon sa iniinan eh. So, malakas yun, may tama talaga yun. So, ginaganon kami, sabi ko, tinignan ko yung likod ko. Wala naman tao sa likod ko. Sabi ko, pwede ko naman sila harapin. Sabi ko, kasi lang, kasama ko naman yung SK naman eh. So, tsaka malalaking tao yung mga kasama ko. Sir Jing, kasama ko. Ako, kasama ako sarili ko, di ba? So, malaking tao kami. So, wala lang akong problema. Naisip ko lang, sabi ko, yung paano ko magre-react sa sitwasyon. Paano ko magre-respond. Sabi ko, kung papatulang ko to, pwede naman. Kaso nga lang, inisip ko, baka may kasama ko madamay pa. So, wag na lang. So, tinalikuran ko na lang siya. Nag-obey na lang ako. Na okay na lang na fight the flesh. Parang di kasi ako ganun eh. Yung mas nalabanan ko talaga yun eh. Parang ganun eh. Pero inilabanan ko na lang yung gigil ko na, sige, pasalamat ka. Parang sinabi ko na lang, wala ka sa Manila. Pag nasa Manila ka, yayariin dito. Diba? Pero sabi ko, sige, pasalamat na lang ako na hindi yan yung mindset ko. Ito mindset namin, payaman. So, dinivert ko na lang. So, pumunta na lang kami, sabi ko, sabi ko doon sa isa sa mga member namin, dalhin mo na lang ako sa pinaka-malupit na bar dito. Yung party ay yung disco, para maintindihan nila. Okay? Kasi baka yung bar, yung one time, yung tito niyan, sabi ko, tito, meron bang rito mga bar?
Gusto ko po, dinala kami sa club. Sabi ko, anyway, so sabi ko yung party yung disco. Ang God is good naman doon, yung napapiin namin na SK, dati nagtrabaho doon sa bar, kaya pagpasok namin doon, VIP kami. So, takot na ng short ulit. After doon sa bar, lasing na naman kami, diretso kami airport. So, wala na naman kami tulog ni Sir Jing. So, tas after nga nun, takbo na ako ng Kalamba. Nag-bomb na ako nun. So, kung bibilangin nyo guys, yung commitment, dapat meron ka talaga. Dagdag ko na lang din, last na talaga to. Tanda mo to, yung grupo mo na to, kung ano man yung na-experience mo sa kanya, pagdating sa grupo na to, panibago, hindi mo pwede sabihin na, alam mo, pasensya ka na, pagod na ako, galing na ako sa kanila eh. Pwede ko ba sabihin sa Team Diamond yun na, guys, naintindihan nyo naman, nang-bomb na ako ng Bacolod. Baka pwede naman, kayo na yan. Kasama nyo naman si Mentor Chris eh, kaya nyo na yan. Nag-gets yun? Hindi ko pwede sabihin sa kanila bakit iba yung story nila, tama mali. So as a mentor, talagang kailangan, dinidevelop ko talaga yung stamina. Kaya nga sa simula pala, di ba, kung mag-mentoring ako, latigo talaga. Di ba talagang masasaktan ka sa akin kasi kailangan ma-develop yung ganun eh. Para pag na-develop mo yun, hindi na kita sasaktan, maniwala ka. May, di ba sir? Hindi na, kasi pag na-develop mo na yan, ikaw na, ang mentoring natin ganito na lang, pumunta ka na lang ng South. Sige na, magmamakaawa na ako sa'yo kasi alam ko ready ka na eh. Pero pag hindi ka pa ready, masasaktan ka kasi para maging ready ka. Okay? Okay ba yun? Yes. So, si Sir Harold, humapol, baka may good news. Galing ano pa yan? Yeah. Galing Bulacan. Casey. Pangasinan. Casey's Calabas. Ilan ang pain? 7 pains. Palakpakan na. Yes! Ano, Sir Harold, may kasama kang upline, wala? Ginawa mo mag-isa. Nagdesisyon ka na kaya mo. Palakpakan natin yun. Yes. Yun yung sinasabi ko sila guys. Si Mike, si Mike, hindi ko pinag-bomb si Mike ever since. Isang beses lang. Kasi naniniwala ako sa mentoring pa lang, kayang-kaya mo. Kasi sa Team Prestige, naniniwala ko lahat tayo payaman. Tama mali? Tama. So yun lang, thank you very much sa inyo lahat. Maraming salamat.